Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhwa that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na paon ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be. At ikinagulat ni Reginald ang nangyari kay Trio, habang umiyak si Trio at hinabol niya si Clara na alam niya hindi pa siya patay. Kahit pinigilan na siya ng kanyang kasamahan ay hindi pa rin nakinig si Trio at umalis palayo sa kanila. Sinubukan ni Arthur na habulin si Trio pero pinigilan siya ni Jasmine, sa tingin niya ang usok ay gumagawa ng illusion. Dahil dito sinabihan ni Arthur ang kanyang mga kasamahan na magsama-sama, dahil ang usok ay gumagawa ng illusion para linlangin sila. Pagkatapos sinabihan niya si Samantha na gumawa ng barrier, at ginamit ang kanyang mahika, nagtayo ng isang water barrier na nagtakip sa kanila tulad ng isang kalasag. Nagtanong si Samantha kung sino si Clara, tugon ni Reginald, siya ang fiancé ni Trill, ngunit hindi siya maaaring mabuhay, dahil namatay siya sa isang dungeon. Dugtong ni Broad, nakita niya sa sarili niyang mata, sinunog siya at inilibing ang kanyang mga abo. Si Reginald ay determinado na hanapin si Trill. Habang si Lucas ay naiinis na sa nangyari dahil hindi ito sumang-ayon sa kanyang plano, at ikinwestiyon ang pagiging veteranyo nila sa pagiging adventurer, dahil dito napatahimik na lang ang dalawa sa nangyari. Napansin ni Arthur, may kakaiba kay Jasmine kaya tinanong niya ito kung may nakita ba siya. Tugon ni Jasmine, ang kanyang ama, naka-extend ang mga braso patungo sa kanya, nakangiti, at sinasabi na pumunta siya sa kanya. Pinalakas ni Arthur ang kanyang loob na maging okay lang ang lahat. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Jasmine na pwede ba niyang alisin ang usok. Naisip ni Jasmine na hindi niya kayang alisin ang lahat ng usok, ngunit naniniwala siya na makakagawa siya ng isang daan upang hanapin si Krill. Lumikha si Jasmine ng mga bola ng mahika ng hangin na berde. Tumakbo siya patungo sa usok, at inutos ni Arthur kay Samantha na buksan ang barrier. At ginamit ni Jasmine ang Banshee's Howl at tinira niya sa mga usok. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan ng isang maraming baging ang nagpalibot sa kanila. Habang si Jasmine ay pagod na pagod sa nangyari, at ang mga mata ni Arthur ay nanlaki ang pagkabigla. Nag-iisip kung paano nila ito hindi nakita dati, at bakit hindi tinamaan ng mahika ni Jasmine ang mga ito. Sabi ni Arthur, mabilis silang dumarating at inutusan niya si Lucas na ito na ang magandang pagkakataon na magpakitang gilas. Galit na sumigaw si Lucas, na hindi na siya kailangan pagsabihan at inilabas niya ang kanyang crescent ember na sumunog sa mga baging, at nagulat si Lucas, sa isip niya ang kanyang spell ay walang nagawa, sa isip ni Arthur ay hindi madali ang kanilang gagawin. Dahil dito, inutos niya kay Reginald na protektahan ang mga conjurer habang naghahanda ng mas malakas na spell. Pagkatapos, binunot ni Arthur ang kanyang espada at ginamit ang parehong ice at flame spells. Tinawag niya si Broad at Jasmine na maghanda, at ang dalawa ay nagsimulang maghanda ng kanilang mahika. Sabi ni Arthur, na kailangan nilang makapasok. Tumakbo sila patungo sa mga baging habang sabay-sabay nilang ginagamit ang kanilang mahika. Naramdaman ni Arthur na ang mga baging ay gumagalaw, kaya ginamit niya ang kanyang ice sword upang hiwain ang dalawa. Ngunit nagulat siya nang makita ang mga baging na mabilis na gumalaw upang umatake sa kanya. At ang mga baging ay pinalibutan siya. Ginamit ni Arthur ang kanyang ice magic upang gawing isang ice cyclone ang espada, at mabilis na pumutol ang mga baging, ngunit nagulat siya nang makita ang mga piraso ng baging na muling nagkabit, gamit ang kanilang sariling magic upang muling mag-connect. Naisip ni Arthur na ang mga baging ay hindi nasusunog ng apoy dahil sa kahalumigmigan na nasa loob nila. Nagbago siya ng espada at ginamit ang flame sword upang subukang hiwain ang mga baging. Sa pagkakataong ito,
Hindi na muling nagkabit ang mga piraso ng baging, at nagsimulang mag-usok ang mga ito mula sa mga hiwa. Sa isip niya, ito ay gumana. Tinawag niya si Brold, gamitin niya ang searing spell sa kanyang espada. Nagulat si Arthur nang makita si Brold na magtapo ng fire searing spell at magtapo ng flame storm patungo sa baging. Sabi ni Brold na parang nababaliw, na hindi siya matitinag sa ilang sobrang laki na ugat. Naisip ni Arthur na naging pabigat na lang si Brold sa ganitong sitwasyon. Tumingin si Arthur kay Jasmine na sa oras na yun ay hindi na kailangang tulungan pa. Si Arthur ay tumakbo patungo kay Brold para tulungan siya, habang si Brold ay pinaputol ang mga baging, nang bigla, ang mga baging ay kumapit sa kanyang kamay at espada. Tinali ang buong katawan niya at inangat siya. Samantala, tumakbo si Arthur at ginamit ang kanyang flame sword upang putulin ang mga baging na humawak kay Brold. Pagkatapos nito, tinitigan ni Arthur si Brold at pinaalala ang mga sinabi niya noon na ito na ang huling dungeon raid niya. Plano ba niyang magpakamatay dito? Kung hindi, lumaban siya ng maayos dahil kailangan pa siya ng grupo. Sa kabilang dako, uminom si Lucas ng isang energy potion, ginamit niya ang kanyang spell upang magbuo ng fireball, at inilabas ito patungo sa mga baging. Nakita nila ni Arthur at Brold na tumakbo palayo mula sa mga baging patungo sa kanilang mga kasama. Habang nasusunog ang mga baging, napatingin si Arthur sa kanila at naisip na ang isang mas mahina, ngunit madaling magsabog na spell ay magpapalaganap sa mga baging kapag nak-contact. Tumingin siya kay Lucas, na may kasamang magic spear at nagpapadala ng firefall. Naalala ni Arthur na si Lucas ay may tamang diskarte sa kabila ng lahat. Sa likod ni Lucas, si Elijah ay nagmamasid, nang biglang gumalaw ang mga baging patungo sa kanya. Nagulat si Elijah, ngunit bago siya matamaan, si Brold ay mabilis na pinutol ang vines gamit ang kanyang flame sword. Lumapit siya kay Elijah, na nagpapakita kay Elijah na ituloy ang kanyang mahika. Pagkatapos nito, ginamit ni Elijah ang kanyang spell at sa paggamit ng kanyang mahika, kumalat ang init at hangin sa paligid. Ilalagay ni Elijah ang parehong mga kamay sa lupa, at nagsimulang mag-crack ang lupa, sanhi ng kanyang magic. Nagkaroon ng mga crater sa paligid ng mga vines, na nagdulot sa mga ito upang magsimula ng sunog, at ang mga vines ay nagsimulang umatras. Habang tumitingin si Arthur sa mga vines, iniisip niya, ang lumubog na lupa at pagkalat ng liquid fire ay magpapahirap sa kanilang muling pagbuo. Pagkatapos, tinitigan niya si Samantha, na kasalukuyang gumagawa ng isang spell gamit ang kanyang wand. Inisip niya na sa tulong ng spell ni Samantha, magkakaroon sila ng sapat na oras upang hanapin si Krill. Habang itinutok ni Samantha ang kanyang wand patungo sa mga vines, naglabas ito ng aqua siphon magic, na kumalat ng isang liwanag mula sa kanyang spell. Ang aqua siphon ay isang utility skill na karaniwang ginagamit upang mang-alap ng tubig mula sa paligid. Hinugot ni Samantha ang tubig mula sa loob ng mga vines, at nakita itong natutuyo at malalanta. Lumingon si Arthur kay Samantha at pinuri siya para sa kanyang spell. Ngunit paglingon ni Arthur, naramdaman ni Samantha ang pagkahilo at malapit ng matumba. Bago siya tuluyang matumba, nahawakan siya ni Arthur. Binuksan ni Samantha ang mga mata at tiningnan siya. Sinabihan siya ni Arthur hindi nila inakala na magagamit nila ang kanyang spell para sa ganitong sitwasyon, habang si Arthur ay tumingin sa kanya, ngumiti, at pinuri ang kanyang trabaho. Napansin nila na ang usok ay bumalik na muling gumagalaw sa hangin patungo sa mga vines. Ang mga vines ay muling tinanggap ang usok at nagsimulang humaba, na naging mas makapangyarihan. Nakita ni Lucas na may pagkagulat, iniisip na walang nangyayaring mabuti. Tumingin si Arthur sa mga vines, at pinaliwanag na ang mga vines ay kumukuha ng lahat ng fog dahil sa kanilang mga spell. Ngunit bago pa siya matapos, napansin niya na ang lahat ng kanyang mga kasama ay nag-aalangan, at tinitingnan ng langit na puno ng takot. Nagulat si Arthur at tiningnan din ang langit. Nang tumingin siya pataas, natulala siya nang makita ang isang dambuhalang nilalang na ang katawan ay buo ng vines, nakatayo sa kanilang harapan. Habang tinitingnan niya ang malaking halimaw, tumahimik si Arthur, at ang kanyang espada ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Isang malakas na hangin ang nagsimulang humagupit mula sa dambuhalang nilalang na may pulang mga mata at napakalaking katawan, habang titig na titig ito kay Arthur. Nang makita ito ni Samantha, napaiyak ito sa takot at kinikilala niya ito bilang ang Elderwood Guardian. Nagulat si Elijah sa reaksyon ni Brold. Sinabi pa niya na hindi nais ng Diyos na mabuhay pa sila. Dahil dito nabahala si Arthur kay Brold, dahil nawala na naman ito sa sarili,
Samantala si Reginald hindi makapaniwala na lumitaw ang isang S-class manabist sa lugar na ganito. Habang nakatingin sa malaking halimaw, tinawag niya ang pangalan ni Creel na nasa dibdib ng halimaw. Na si Creel, na nakagapos sa katawan ng Elderwood Guardian, habang sinasambit ang pangalan ni Clara na huwag itong aalis. Ang lahat ng grupo ay nakatayo sa harapan ng Elderwood Guardian, at habang tinitingnan nila ito, ang mga vines ay nagtipon patungo sa halimaw. Ang usok mula sa katawan nito ay nagsimulang kumalat sa paligid. Nagalit si Reginald ng sobra at tinawag ang pangalan ni Creel. Ngunit ang halimaw ay nagbukas ng bibig nito at sumigaw ng malakas. Dahil dito, ginamit ni Reginald ang lahat ng kanyang mana upang mag-cast ng spell at naglabas ng matinding aura sa paligid. Si Arthur ay nabahala, pinatigil si Reginald sapagkat hindi nila kayang labanan ang ganang halimaw. Ngunit si Reginald ay nawala na sa sarili at patuloy kinolekta ang mga bato na bumalot sa kanyang katawan, at ang halimaw ay nagsimula ng umatake patungo kay Reginald. Tinawag ni Arthur si Elijah para gumawa ng barrier para kay Reginald. Kumilos agad si Elijah, ginamit niya ang kanyang earth spell para sanggain ang atake ng halimaw. Ngunit si Arthur hinawakan siya ni Jasmine at sinabing kailangan na nilang umalis, habang si Arthur ay inaalala niya ang kanyang kasamahan. Sa kabilang banda, nagsimula ng magpawis si Elijah at dumugo ang kanyang ilong, habang unti-unting nababasag ang kanyang earth barrier at kinabahala niya ito. Samantala, tinitingnan ni Arthur si Jasmine at sinabing nangako siya sa kanyang kasamahan. Ngunit si Jasmine, tumataas ang boses, at sinabing nangako din siya sa pamilya ni Arthur na ililigtas siya sa oras na ito, habang ang ginawa ni Elijah na harang, ay nawasak na ito. Biglang ang mga braso ng halimaw ay pumasok sa lupa at lumitaw sa ibang bahagi, na halos sinira ang kalahati ng lugar. Sa kabilang banda, si Reginald ay nakaiwas sa atake pero nadaplisan ang kanyang kalahating mukha. Tumalon siya patungo sa halimaw at hinamon nito dala ang kanyang sandata. Si Arthur, sinabihan niya si Jasmine na aalis sila ngunit hindi sa ganoong paraan at walang nagawa si Jasmine. Samantala, si Reginald ay nagawang putulin ang mga nagkumpulan na baging, habang ang halimaw ay sumigaw sa galit at sakit. Dahil dito, naglabas pa siya ng maraming baging sa paligid at si Reginald ay patuloy na umatake hanggang nahuli siya ng mga baging. Habang papalayo sila Arthur, sinabihan niya si Elijah, protektahan si Jasmine habang kinukuha niya si Broad at tumakbo agad palabas. Sumang-ayon si Elijah. Ang halimaw ay muling umatungal at hawak niya si Reginald. Ikinagulat nilang lahat ang nangyari kay Reginald habang pinipilipit ang kanyang katawan sa mga baging. Dahil dito, sinabihan ni Arthur si Lucas na sunugin ang mga baging nakapalibot kay Reginald. Ngunit biglang tinutok ni Lucas ang kanyang tungkod kay Arthur, na ikinagulat nila ang ginawa nito at walang atubiling itinira ito kay Arthur. Bago pa nangyari ang lahat na ito, makikita si Lucas at si Samantha ay bumagsak sa laban. Habang si Lucas ay nanlulumo at sinasabi sa kanyang sarili kung siya ba ito, habang tumitingin siya sa kanyang paligid, nakaramdam siya ng inis sa sarili dahil wala siya nagawa, at iniisip niya na siya ay mula sa makapangyarihang pamilya Wikes, isa sa mga mahalagang tahanan na nagdala ng tagumpay sa Saipan laban kay Eleanor. Tumayo siya at sinabi na yan ang kanyang gawain na dapat siyang mabuhay upang maipasa ang kanyang lahi. Timutukan niya si Arthur ng kanyang tungkod at umatake gamit ang Firestorm. Napalipad si Arthur sa malayo at nahulog ang kanyang espada mula sa kamay niya. Dahil dito, siya ay malubhang nasugatan. Nakita ni Jasmine ang pangyayari, nagulat silang lahat dahil sa nangyari kay Arthur. Tumakbo siya patungo kay Arthur habang sumigaw si Lucas, na tumigil ito, ngunit hindi siya nakinig. Pati si Jasmine ay kanyang inatake gamit ang kanyang Firestorm. Gamit ang takot, lumikha si Jasmine ng Wind Magic upang protektahan ang sarili. Ngunit ang apoy ay sumabog. Napalipad sina Jasmine at Brawl palayo. Si Jasmine ay malubhang nasugatan, ang kanyang mga damit ay napunit, at siya ay tumilapon sa hangin. Habang si Elijah ginamit ang Earth Magic para saluhin si Jasmine na wala ng malay, habang si Brawl ay bumagsak din at nasugatan ng husto. Si Elijah ay nagulat nang itinutok ni Lucas ang tungkod nito sa kanya. Galit na nagtaka si Elijah sa mga pinaggagawa ni Lucas. Tumawa si Lucas na parang baliw at sinabi niya ito, na hindi niya ipagpapalit ang kanyang buhay para lang tulungan ang mga karaniwang tao na makaligtas, pahalagahan nila,
na magiging bahagi sila ng kasaysayan bilang mga magigiting na bayani na nagnakaw sa halimaw ng sapat na oras para siya ay makatakas. Ikukwento niya ito sa lahat ang kanilang mga magigiting na ginawa. Nagulat si Elijah sa mga nangyayari at bigla siyang inatake ng halimaw na bumagsak sa lupa na duguan. Umatake uli ang halimaw patungo kay Elijah at napapikit na lang ito na wala nang magawa para makatakas. Samantala, biglang dumating si Brold at inatake niya ang baging na paparating kay Elijah gamit ang kanyang flamestorm na pinutol ito at nasunog, habang si Elijah ay namangha kay Brold. Ngumiti si Brold, hinamon ng halimaw dahil sa pagpapahirap sa mga kabataan dapat siya ang labanan nito. Bilang tugon, ang halimaw ay umatungal, tumakbo si Brold patungo sa halimaw, tumalo ng mataas at pinakawalan niya ang kanyang flamestorm na sumunog sa halimaw. Si Elijah naman ay gumapang patungo kay Jasmine, samantala, si Arthur, na nakahiga at walang malay, sa panig ni Brold, inatake niya gamit ang kanyang flamesword at hinati ang halimaw patungo sa baba. Gayunpaman, nagsimulang magliyab ang katawan ng halimaw, ngunit sa isang saglit, nagsimulang mag-reconnect ang mga baging nito, at muling nabuo ang katawan ng halimaw. Ibinaling ng halimaw ang ulo nito pababa, tumingin kay Brold gamit ang mapulang mga mata. Nakita niyang nagsimulang manginig si Brold, at ang ngiti sa mukha nito ay napalitan ng takot. Ang mga baging ng halimaw ay kumalat sa paligid at nagsimulang maglabas ng madilim na aura, habang si Brold ay nawalan na ng pag-asa. Tumayo si Arthur pagkatapos, ibinaling ni Arthur ang tingin sa halimaw at sa mga baging nito. Tinitigan ni Arthur ang halimaw, na hinawakan si Brold at itinaas ito sa tabi niya. Umupo si Arthur, iniisip, na wala na siyang pagpipilian, ngunit makakayanan kaya niya ang epekto ng recoil pagkatapos nitong gamitin. Biglang, lumitaw ang mga gintong marka sa buong katawan ni Arthur, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag, nagbago ang kulay ng kanyang buhok, at ang Phase 2 Dragon's ability niya ay nagsimulang magising. Subalit habang sinusubukan ni Arthur na bumangon, iniisip niya ang kanyang pagsasanay sa Eleanor na nagresulta sa mga pambihirang tagumpay na labis na ikinagulat ni Virian. Ang unang tagumpay ay na-unlock na at nakamta na ang unang yugto. Sa pamamagitan ng pagtap sa isa sa mga likas na kakayahan ni Sylvia, nagawa niyang pansamantalang paghiwalayin ang kanyang sarili mula sa oras at espasyo. Ang yugtong ito ay may mga limitasyon sa maraming aspeto dahil sa dami ng strain na dulot nito sa kanyang mana core at pisikal na katawan. Ngunit ang ikalawang tagumpay, sa kabilang banda, ay isang bagay na hindi inaasahan ni Arthur. Ang nagawa ni Virian sa loob ng mga dekada ay natapos lamang ni Arthur sa loob ng 2.5 taon sa integration phase. Tumayo si Arthur, at nagsimulang maglabas ng madilim na aura mula sa kanyang katawan na kumalat sa paligid niya. Sa kabilang dako, si Sylvie ay nasa tabi ng halimaw habang kinakain ito. Siya ay tuluyang nagbago sa isang lumilipad na hayop at naramdaman niya si Arthur na ginagamit ang kanyang integration phase. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Kinausap niya si Arthur sa kanyang isipan na paparating na siya. Tugon ni Arthur kay Sylvie na sa maayos siyang kalagayan. Dagdag pa niya, gusto niyang manatili siya sa malayo sa ngayon. Bukod dito, sinabi ni Arthur na kung may mangyari, bumalik siya sa bahay ni Halstia para sa kanyang kaligtasan. Hindi sumang-ayon si Sylvie, na maaari siyang makatulong sa kanya. Biglang naramdaman ni Arthur ang sakit sa kanyang dibdib, habang nagsusumamo kay Sylvia na sumunod ito. Sa kabilang banda, sumang-ayon din si Sylvie, pinayuhan niya ang kanyang papa na mag-ingat ito. Pagkatapos nito, humakbang si Arthur pasulong at lumabas ang mas madilim na lilang aura mula sa kanyang katawan. Tumalon si Arthur patungo sa bato, papunta sa Elderwood Guardian. Tumayo si Arthur sa harapan nito. Pagkatapos ay inactivate ang kanyang ice magic sa kanyang kaliwang kamay. Tumingin siya sa Elderwood Guardian, sinabihan niya ito na maglaro sila. Sa unang pagkakataon, makikita ang takot sa mga mata ng Elderwood Guardian. Umatake na si Arthur at tumalon papunta sa Elderwood Guardian. Nakita ng Elderwood Guardian si Arthur at nagpadala ng mga baging upang patayin siya. Habang nasa ere, iniisip ni Arthur na hindi niya sinisisi si Virian sa pagpatumba sa kanya noong una niyang pinakawalan ng integration phase. Habang nabahala si Arthur sa kanyang sitwasyon, iniisip niya na tapusin ng mabilis, at sana makayanin niya ang backlash pagkatapos. Inatake na ni Arthur ang halimaw gamit ang mga kuko nito na may ice magic at winasak ang mga baging na papunta sa kanya. Umatungal ang Elderwood Guardian at naghagis ng mas maraming baging. Dahil dito, iniisip niya,
na kahit na akala niya ay magagamit niya ang lahat ng ambient mana sa anyo na ito, hindi pa rin kayang tanggapin ng katawan niya ang spell. Gayunpaman, habang patuloy siyang inaatake ng halimaw ay patuloy niyang pinuputol ang mga baging, para makadaan patungo sa Elderwood Guardian at puntiryahin ang katawan mismo. Si Arthur ay nagtagumpay na matamaan ang halimaw sa kanyang katawan. Gamit ang ice magic nagawa niya itong patigasin. Sa kabila nito, nagulat si Arthur, nang may mga baging parating sa kinatatayuan niya at sa tamang oras ay tumigas na rin ito, na muntik na siyang matusok. Sa pagkakataon na ito, ginamit ni Arthur ang lahat ng kanyang mana habang nagyelo pa ang buong katawan ng halimaw, at pinagsama niya ang flame magic, ice magic, at lightning magic. Sa pamamagitan ng mga ito, nakabuo siya ng dark magic. Nagsimulang lumabas ang isang madilim na lilang at itim na aura na kumalat sa paligid. Sinuntok ni Arthur ang nagyelong halimaw, na nagresulta sa pagbasag nito. Ang madilim na aura ay bumalat sa katawan ng halimaw at tuluyang dinurog ito sa maliliit na piraso. Pagkatapos ng lahat, bumagsak si Arthur sa nagyelong lupa habang dumaloy ang dugo sa kanyang mukha at nagsuka ng dugo, hanggang nawalan siya ng malay. Samantala, sa Cyrus City, nagulat ang mga magulang ni Arthur lalo na ang ina nito. Agad siyang nag-alala nang makita ang kanyang singsing, na kumikislap. Sa takot, iniisip na lang ng ina ni Arthur, na ang singsing ay baka nasira lang. Pagkalipas ng ilang oras sa dungeon, si Arthur ay nagkamalay na at ramdam ang matinding sakit sa katawan. Bigla siyang umubo ng dugo at bakas sa kanyang mukha ang matindi niyang pinagdaanan sa halimaw. Si Elijah ay nagpasalamat sa kanyang paggising, habang si Arthur hirap pa magsalita. Sinabihan niya si Elijah na basagin ang kristal sa kanyang gloves. Kinuha ni Elijah ang isang kristal mula sa guwantes ni Arthur, dinurog ang kristal, at isang liwanag ang lumabas mula sa kristal at kumalat ang liwanag sa katawan ni Arthur, na nagsisimula ang paghilom ng mga sugat. Habang nasa proseso si Arthur sa pagpapagaling ay naalala niya ang pag-atake ni Lucas sa kanya at ang pagtakas nito. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang gumaling ang mga sugat ni Arthur, umupo siya at tinanong si Elijah tungkol kay Jasmine. Sa kabila ng sakit, bumagsak ulit siya sa higaan. Itinuro ni Elijah ang gilid at sinabi na si Jasmine ay tinamaan ng mas malakas ng spell ni Lucas, at hindi na protektahan ng mana ang kanyang katawan. Dagdag ni Elijah, dahil may dala siyang medical kit ay naasikaso agad ang paso ni Jasmine, pero sa tingin niya ay may internal damage pa rin ito. Sa kabila ng hirap, bumangon pa rin si Arthur, inabot ang kanyang kristal sa kanyang gloves kay Elijah, para gamitin yun kay Jasmine. At ginawa ni Elijah ang parehong proseso kay Jasmine, at dahil dito ang kanyang paghinga ay naging maayos, sa tingin ni Elijah, maging okay lang siya kung magpapahinga ng ilang oras, habang si Arthur ay nagpasalamat sa kanyang ina dahil sa kanyang hilang kristal, at iniisip na hindi pa niya naranasan ang ganitong sakit mula noong siya'y 4 na taong gulang. Samantala, sa kabilang panig, habang lumilipad si Sylvie sa himpapawid, naramdaman niyang gising na si Arthur. Sinundan niya si Lucas, na tumatakas mula roon sa sugatang kalagayan. Si Sylvie at Arthur ay nag-uusap sa kanilang isipan, na ang lahat ng bagay ay naging okay na sa panig ni Arthur at masaya si Sylvie dito. Makalipas ang ilang sandali, tumingin si Elijah kay Arthur at sinabi, hindi niya inakalang ang nasinote, ang maalamat na masked swordsman na kasabay niyang nag-test noon, ay kasing edad niya. Nagulat si Arthur sa narinig, at mas nagulat siya ng pagkapa sa kanyang mukha, wala ang kanyang maskara. Ngumiti si Elijah at sinabi kay Arthur na hulog ito nung nakipaglaban siya. Hinanap din ni Arthur ang kanyang espada, buti na lang iningatan ni Elijah ang kanilang mga gamit. Kaya napabuntong hininga si Arthur at saka nagpasalamat kay Elijah sa pagliligtas kay Jasmine at sa kanya. Pinuri rin niya si Elijah sa pagkuha ng kanyang espada, kahit na madali sana siyang nakatakas mag-isa. Tugon ni Elijah, kung iiwanan siya roon na parang kalahating patay, ay para na rin katulad siya ni Lucas. Dugtong pa niya, mas interesado siya kung bakit nanatili si Arthur sa lugar. Lalo na noong dumating ang Elderwood Guardian, dagdag pa niya, nakita niyang pinilit ni Jasmine na paalisin si Arthur. Ngunit nanatili ito, tumawa si Arthur at sinabing na ang isang hari ay hindi nagtatraidor sa kanyang mga tao. Ipinangako ni Arthur sa isang mahalagang tao na magiging mas mabuting tao siya, at mamahalin niya ang mga tao sa paligid niya. Habang nakatingin sa kanya, tumalikod si Elijah at napatawa, sinabing na parang matandang lalaki siyang magsalita. Pagkatapos tinanong niya si Arthur, kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan niya para kailanganin niyang mangako ng ganoon.
Lumingon-lingon si Arthur at tinanong kung gaano siya katagal na wala ng malay. Tugon ni Elijah, na mahigit isang araw. Sinabi ni Arthur, na mukhang matatagalan pa sila rito habang nagpapagaling si Jasmine. Dahil dito, ginamit nila ang pagkakataon ni Elijah at Arthur para makilala pa ang bawat isa. Nagtaka si Arthur, kinatok ang metal na pader at naisip niya na ito ay hindi likas na ginawa. Tinanong niya si Elijah, kung siya ba ang responsable sa isang metal na kanlungan. Ipinaliwanag ni Elijah na may pag-alinlangan na siya ang nag-conjure nito nung nagsimulang gumuho ang kuweba. Sa tingin niya, ang katawan ng Elderwood Guardian ang sumusuporta sa buong kuweba. Dagdag pa ni Arthur, kung siya ay isang deviant, alam niya na posible lang na manipulahin ang kasalukuyang metal, hindi paglikha at mag-conjure nito. Ngumiti si Arthur at napagtanto si Elijah ay isang totoong dwarf. Napangiti si Elijah dahil ito ay kanyang tinatagong lihim. Pagkatapos lumipat ang tanong kay Arthur, na kung bakit ang buhok niya ay naging puti, at ang mga kumikinang na simbolo ay lumitaw sa katawan nito, lumapit si Elijah at sinabi nito na kita niyang kumikislap ng purple ang mga mata ni Arthur. Dahil dito, pumayag na din si Arthur na ikwento niya kay Elijah ang nangyari. Nauna nagkwento si Elijah tungkol sa kanyang sarili, isa sa mga bagay na tama si Arthur. Bagamat pinalaki siya sa kaharian ng Darv, hindi niya talaga alam kung saan siya nagmula. Ang Elder Rhodes, na nag-alaga sa kanya mula pa nung bata pa siya, laging iniiwasan ng paksa tungkol sa mga magulang niya. Ang mga alaala niya nung bata siya ay mga kalituhan at masakit na alaala, ngunit nabubuhay pa rin siya ng medyo normal, hanggang sa pumasok siya sa Dark Orange stage. Dagdag pa ni Elijah, pagkatapos ng kakaibang pagsabog ng enerhiya, nawalan siya ng malay at napaligiran ng mga itim na metal na pangil. Nang magising siya, sinabi sa kanya ni Elder Rhodes na oras na upang umalis at tuklasin ang natitirang bahagi ng Dickensville, na hindi man lang sinabi kung bakit, ang lahat ay nangyari ng napakabilis, at minsan, nakakaramdam siya ng ganitong pakiramdam. Habang nagsasalita siya, nagsimulang manginig ang kamay ni Elijah, para bang may pangangati na hindi niya kayang kamutin, ngunit alam niyang may kinalaman ito sa mga kapangyarihan niya at kung saan siya nagmula. Tahimik na nakikinig si Arthur, nang biglang nagulat sila at parehong lumingon kay Jasmine, na nanaginip na sinabihan si Arthur hindi masarap ang isda, mas masarap yung isa, dahil dito, nagtawanan ang dalawa. Pagkatapos, itinanong ni Elijah si Arthur, kung ano ang kanyang storya sa kanyang buhay. Pinaliwanag ni Arthur, na siya ay isang quadri-elemental augmenter na may dalawang deviation, yellow at kidlat. Nang narinig ito ni Elijah ay nauntog ito sa gulat. Akala niya siya lang ang freak, pero mukhang natalo siya ni Arthur, at tinanong din niya, yung marka at ang pag-iba ng kulay sa kanyang buhok. Ngumiti si Arthur na sumagot, na isa rin siyang beast tamer, at ang nakita niya kanina ay ang pagpapalaya niya sa kanyang beast wheel. Biglang nakaramdam si Arthur ng matinding sakit sa kanyang katawan habang nag-alala si Elijah sa kanya. Kinuha ni Arthur ang healing stone mula sa kanyang guantes at pinagaling ang kanyang sarili. Biglang nagising si Jasmine mula sa pagkakatulog. Niyakap ni Jasmine si Arthur ng mahigpit at nagsimulang umiyak, na humingi siya ng tawad kay Arthur. Sinabing ni Arthur, siya ang matigas ang ulo kanina at dapat siya ang humingi ng tawad dahil isinama niya si Jasmine sa gulong ito. Habang yakap niya si Jasmine, naisip niya kung palaging ganito kaliit si Jasmine. Naalala niya nung niyakap siya ni Jasmine ng ganito. Maraming taon na ang nakalipas. Biglang nakaramdam si Arthur ng sakit sa kanyang katawan, umatras si Jasmine sa gulat at tinanong ang tungkol sa mga sugat niya. Pagkatapos, hinanap ni Jasmine ang gamit nila kay Elijah, dahil may dala siyang medical kit sa bag na sapat para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, binalutan ni Jasmine ng benda ang sugat ni Arthur sa kanyang binti, braso, at dibdib. Nagpasalamat si Arthur sa kanilang dalawa para sa pagtulong sa kanyang sugat at mag-ana ang kanyang pakiramdam. Binuhat siya ni Elijah, at lumakad si Arthur nang nakaalalay ang kamay kay Elijah. Sinabi ni Arthur, na panahon na para umuwi sila. Tinulungan siya ni Elijah maglakad, at nagsimula ng umabante ang tatlo. Sinabi ni Arthur, kung sa tingin niya may ibang nakaligtas. Tugon ni Elijah, na ang matandang Wood Guardian ay kinain si Reginald at lumaban bago siya tuluyang natalo, pero hindi siya sigurado. Sumingit si Jasmine at nagtanong, tungkol kay Samantha. Paliwanag ni Elijah, nakagawa siya ng metal na kanlungan sa paligid ni Samantha bago sila nagkahiwalay. Pero masyadong masama na ang kalagayan niya, wala siyang alam kung nakaligtas pa siya. Tumayo si Arthur gamit ang kanyang tungkod,
Tinanong si Elijah kung paano nila siya mahahanap sa ganitong sitwasyon. Idinagdag niya, malamang pati ang core ng Elderwood Guardian ay nawala na rin dito. Tugon ni Elijah, hindi niya mahanap sila kanina dahil nasa ilalim sila ng lupa at susubukan niya na hahanapin sila ngayon. Kaya sinubukan ni Elijah gamitin ang kanyang mahika na Earth's Pulse at kumalat ang mana sa paligid. Hanggang natagpuan ni Elijah si Samantha na tumitibok pa ang kanyang puso. Napaisip si Arthur na may pagtataka, na akala niya ang spell na Earth's Pulse ay sinusuri lamang ang ibabaw ng lupa, samantala si Elijah ay nagmamadali patungo sa kinalalagyan ni Samantha, at ginamit niya ang kanyang spell para buksan ang ginawa niyang kanlungan para kay Samantha, habang si Elijah ay nagmamadali na may pag-alala, at sinubukan niya na tanggalin ang baging na nakatusok sa hita ni Samantha. Ngunit pinigilan siya ni Arthur at ipinaliwanag niya na ang baging na yun ay nagsisilbing suporta para sa kanyang binti. Kung aalisin nila ito ngayon, maaaring lumala ang kanyang pinsala, ang pulso niya ay maayos at ang paghinga niya ay normal, nakakaalarma ang lagnat, pero sa tingin niya, hindi naman nalalagay sa panganib ang buhay niya sa ngayon. Binuhat ni Jasmine si Samantha, dahil kailangan na nilang bumalik, iniisip ni Arthur, na imposible nang mahanap ang beast core ng Elderwood Guardian sa gulong ito, mukhang ang kayamanang iyon ay mananatiling nakabaon dito. Habang papaalis na sila, biglang nakaramdam si Jasmine na kakaiba sa paligid, at naging alerto si Elijah dahil doon, pero pinigilan siya ni Arthur, na ayos lang ang lahat. Ilang sandali ay biglang may sumabog at kumalat ang usok sa kanilang paligid. Nagulat si Elijah sa kanyang nakita, habang si Jasmine ay natutuwa sa pagdating ni Sylvie. Si Sylvie ay agad niyang kinausap ang kanyang papa, na dumating siya, habang si Arthur ay nagulat sa kanyang bagong anyo at si Elijah ay nanginginig sa takot. Kinausap ni Arthur si Sylvia sa pamamagitan sa kanyang isip, doon niya napagtanto si Sylvie ang kanyang kaharap, na mukhang tumaba na siya. Lumapad at tumangkad, biglang dinilaan ni Sylvia si Arthur, ang kanyang buong mukha at ang kanyang buhok ay umangat dahil sa laway ng dragon parang naka-gel ito. Samantala, si Elijah ay nanginginig sa takot at pinagpapawisan ng todo, nagtataka siya kung isang wyvern ba ang kanyang nakikita, ngunit dahil may 4 itong paa, naisip niya na isa itong dragon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinagot siya ni Arthur na totoo na siya ay isang dragon. Nainis si Elijah kay Arthur dahil tinitingnan siya na parang kakaiba. Si Elijah ay nagulat dahil akala niya ang mga dragon ay matagal nang pinaniniwalaang na-extinct sa ngayon. Kaya inilihim ito ni Arthur sa karamihan at si Jasmine alam na niya ang tungkol dito, pati si Jasmine ay dinilaan ni Sylvie at mukhang naka-gel na rin ito. Habang si Elijah ay hindi makapaniwala na ang isang 11 taong gulang ay isang quadra-elemental deviant sa 2 elemento, at may dragon bond. Pagkatapos, tinawag nila si Elijah para umalis na sila. Lumipad si Sylvie, papasok sa kuweba kung saan sila dumaan habang nakasakay sila sa likod ni Sylvie. Lumapag si Sylvie sa isang mainit na bahagi ng yungib, kung saan andoon ang uod na nakalaban nila. Bumaba sina Jasmine at Elijah upang labanan ang uod, ngunit natakot lang ito nang tumingin si Sylvie sa kanya at nagtago. Sa isang bahagi ng kuweba, sina Jasmine at Elijah ay naghanda sa paparating na grupo na halimaw, ang mga Batrunners. Ngunit nang sumilip si Sylvia mula sa likod ng pader, napansin ng mga halimaw ang kanyang presensya at nagtakbuhan pabalik sa pinanggalingan nila. Nagulat si Jasmine sa nakita niya habang si Sylvia ay mapanatag na tumingin kay Elijah, na nanatili namang tahimik. Itinanong ni Elijah kay Arthur kung bakit hindi niya ito dinala mula pa sa simula. Tumawa lamang si Arthur bilang tugon. Sa gitna ng pag-uusap, bahagyang gumalaw si Samantha, kaya binababa muna nila si Samantha at inihiga siya sa lupa. Pagdilat ng mga mata ni Samantha, tinitigan niya si Arthur at sinabing mas maganda siyang tingnan ng walang maskara. Tumingi sila kay Samantha na may pag-alala, at sinabi ni Arthur na huwag na siyang magsalita dahil kailangan niya magtipid ng lakas. Hinawakan ni Samantha ang kanyang tiyan na natatakpan ng itim na kumot at sinabing, natingnan nila ang kanyang dala. Nagulat sila nang tumambad ang maskara ni Arthur at ang beast core na nasa ibabaw ng kanyang tiyan. Ngumiti si Arthur ng emosyonal at pinuri si Samantha sa kanyang galing. Tiningnan ni Arthur si Jasmine at sinabing ibebenta nila ang beast core kapag hamupa na ang sitwasyon at hahatiin ang kita sa kanilang lahat. Tumanggi si Jasmine at sinabing hindi niya ito kailangan. Sa halip, ngumiti siya at sinabing siya ang mas karapat dapat dito. Tumingin siya kay Elijah pero ayaw din niya ang beast cores,
Dahil dito, ibinigay ni Samantha kay Arthur ang Beast Course at nagpasalamat siya kay Arthur dahil sa kanya buhay pa siya. Sa tingin niya, makatarungan lang na ang isang tao na mag-isang pumatay ay karapat-dapat tumanggap ng gantimpala. Pagkatapos, sinabihan ni Arthur sina Jasmine at Elijah na kung maaaring pumunta ang dalawa sa Guildhall upang humingi ng tulong at magpapaiwan siya kasama si Samantha. Bago sila umalis, iniwan ni Elijah ang kanyang mga gamit doon kung sakaling kailanganin ni Arthur ang anuman. Gamit ang kanyang magic ring, inilabas niya ang accessories at umalis na sila. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Arthur ang isang liham, ginamit niya ito para ipaalam sa kanyang magulang ang nangyari sa kanya. At para hindi sila mag-alala hanggang siya ay makabalik, pagkatapos ay nasunog ito. Nilingon ni Arthur si Sylvia at tinanong na lumaki ba siya ng ganito dahil siya ay nangangaso ng mga mana beast at kumakain ng kanilang mga core. Umatungal si Sylvia bilang kumpirmasyon at sinabi niyang nakapangaso siya ng marami. Dagdag pa ni Arthur na kaya pa ba niyang mag-transform. Bilang tugon, nagsimulang mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, at tumakbo si Sylvie patungo kay Arthur. Biglang nakaramdam si Arthur ng sakit sa kanyang katawan, hinawakan ni Arthur ang Beast Core at inisip na maaaring abutin ng ilang oras bago makabalik sina Elijah at Jasmine, na dapat siyang makabawi gamit ito at ang kanyang assimilated body. Isang maliwanag na berdeng ang lumabas mula sa Beast Core, ang berdeng liwanag ay kumalat mula sa core patungo sa kanyang katawan, nagpagaling ng kanyang mga sugat, habang inalala niya si Lucas Wikes, anak ng isang pamilyang maharlika na kilala sa kanilang mga di-etikal na gawain upang makabuo ng makapangyarihang magic. Iniisip niya na dahil sa ginawa ni Lucas, si Brawl ay namatay, at marami ang nasaktan. Muling sinuot ni Arthur ang kanyang maskara, na kung nais niyang ayusin ang lahat ng maayos, kailangang mag-ingat siya. Isa lang ang tiyak, hindi siya magbabayad para sa mga mabababaw na paghihiganti. Samantala, dumating ang mga tauhan ng Guildhall sa dungeon, sinuri nila ang lugar. Kasama na ang mga sandata ng mga nawawalang tao. Sa kabilang banda, si Samantha ay isinugod sa ospital dahil sa kanyang malubhang pinsala. Ang mga miyembro ng inspection team mula sa Guildhall ay dinala ang katawan ni Brawl, ang kanyang mga miyembro ng pamilya, habang nakatingin sa kanya mula sa bintana ng salamin, ay umiiyak. Sa opisina ni Caspian sa Guildhall, sina Jasmine at Elijah ay nagulat ng lahat ng nangyari sa kanila sa dungeon. Sinabi ni Arthur na alam niyang bihira ang ganitong mga pangyayari, pero naibigay na nila ang kanilang mga salaysay. Sumang-ayon si Caspian at bibigyan sila ng pagkakataong magpahinga bago ang pagdinig. Biglang binuksan ng malakas ng mga gwardya ang pintuan ng opisina at nagulat silang lahat. Pumasok si Lucas kasama ang kanyang mga gwardya, at tinanong sila na may pang-aasar, na nagawa nilang makalabas ng buhay. Nakita siya ni Jasmine at agad na dinukot ang kanyang punyal, habang si Elijah ay nag-activate ng kanyang spell para umatake. Galit na tinanong ni Elijah si Lucas kung paano niya nagawa yon, ngunit tinaas ni Arthur ang kanyang kamay, nag-utos na huminto sila. Samantala, ang mga gwardya ni Lucas ay pumaligid sa kanya upang siya'y protektahan. Ngumiti ng tuso si Lucas, habang siya ay umarte na parang biktima at sinabing, kung ano ba itong tensyon sa pagitan ng kanyang mga kasamahan. Si Caspian ay napabuntong hininga sa mga nangyari, tumingin siya kay Arthur, na nananatiling kalmado sa sofa. Nagawa pang alamin ni Lucas, kung paano sila nakatakas mula sa malakas na halimaw, idinagdag pa niya, na nagsakripisyo sila ng buhay para makaligtas. Tumayo si Caspian at pinatigil si Lucas, ngunit patuloy pa rin siyang nagsasalita, na si Samantha ay may kapansanan na, pero buhay pa rin siya, kaya hindi siya ang sinakripisyo. Tumawa siya ng malakas, itinuro sila at sinabing, na si Brawl ang kanilang nagawang isinakripisyo, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang hinagis ni Arthur ang kanyang espada, tumagos ito sa tainga ni Lucas at hinawakan ni Lucas ang kanyang tainga upang suriin ito, at nang makita niyang puno ng dugo ang kanyang kamay, nagsimulang manginig siya. Samantala, tumayo si Arthur mula sa sofa at lumapit kay Lucas. Pinalibutan si Lucas ng kanyang mga bantay na may dalang mga kalasag at nagbabala kay Arthur na huminto. Tinitigan ni Arthur ang isa sa mga bantay, na natakot, napalunok, at napaisip ang pagbago sa hangin sa paligid. Ang iba pang mga bantay ay natakot din sa presensya ni Arthur, iniisip kung bakit biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Lumapit si Arthur sa kanila, at ang mga bantay ay hindi makaatake sa takot. Samantala, si Lucas ay nainis sa kanyang mga gwardya,
at tinatanong kung ano ang silbi ng kanilang sahod, dahil dito inutusan ni Lucas ang mga gwardya na sugurin si Arthur. Tumakbo ang mga bantay papunta kay Arthur upang umatake. Ang isa sa mga bantay ay nag-swing ng espada, ngunit bago ito tumama, tinamaan ni Arthur ang braso ng bantay gamit ang stick, at hinampas ni Arthur ang likod nito. Ang mga gwardya ay walang nagawa sa lakas ni Arthur. Si Caspian ay pinigilan si Note, na sigurado bang siyang dapat niyang gawin ito bago ang pagdinig. Pagkatapos nito, tumalon si Arthur na balak tapusin si Lucas pero humingi lang siya ng paumanhin at kinuha ang kanyang espada na nakatarak sa pinto, sabay hinayla ito palabas, sinasabing aksidenteng nadulas ang kanyang espada at gusto lang niya itong mabawi. Sinabihan ni Caspian ang receptionist na ihatid si Ginoong White sa medical ward upang magamot ang kanyang sugat. Dinala ng receptionist si Lucas at ang mga bantay mula roon, at si Elijah at Jasmine ay pinalabas muna sa opisina. Habang naiwan si Arthur sa opisina ni Caspian ay sinabihan niya ito, na habang nauunawaan niya ang sitwasyon, mas makakabuti para sa kanya na iwasan ang pag-provoke kay Ginoong White tulad ng ginawa niya kanina. Lumingon si Arthur. Tinanong si Caspian, at bakit nga ba yun? Pagkatapos ay lumapit siya kay Caspian, na kaya niyang burahin ang insektong yun, at ang pagkatao niya ay mananatiling lihim ng kanyang pamilya. Sinabihan niya si Caspian, hindi niya maiwasang isipin na tinatakot siya nito ngayon, at sa tingin ba ni Caspian ay malakas siya upang protektahan si Lucas mula sa kanya. Si Caspian, na natatakot, ay umatras ng kaunti, habang iniisip kung ilang tao at halimaw na ang napatay ni Arthur para magkaroon ng ganitong klaseng nakakatakot na tingin. Napabuntong hininga si Caspian, ipinaliwanag kay Arthur na hindi yun banta kundi para sa kanyang kabutihan. Kahit mapatay niya si Lucas, hindi matahimik ang bahay ng Whites, dahil kahit na nakatago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi titigil ang paghahanap nila hindi lamang kay Miss Flamesworth, kundi pati na rin sa mga taong konektado sa kanya, pati na ang Twin Horns, kasalukuyan at mga dating miyembro. Dagdag pa dito, sinabi niyang mas mabuti kung iwasan ang matinding hakbang laban kay Lucas, hanggat hindi pa sapat ang lakas at kapangyarihan niya upang protektahan ang sarili at ang mga mahal niya sa buhay. At kahit na maging malakas siya upang pabagsakin ang buong bahay ng Whites, magiging walang kabuluhan ito kung hindi siya magiging sapat na malakas upang patayin ang kapatid ni Lucas. Nang marinig ito, itinaas ni Arthur ang kanyang kamay at nagsabing nauunawaan niya at nagpapasalamat. Nagulat si Caspian at tumingin kay Arthur, at sinabihan siya ni Arthur, na kung bakit niya siya gustong makipag-usap na mag-isa, siya ay isang matalinong tao, na nakakaalam na ang pagtulong sa isang tulad niya ay hindi lamang para sa kanyang interes, kundi sa Adventurers Guild. Kung tama ang kanyang hula, ngumiti si Caspian at iniisip, na ang lalaking ito ay mayabang at puno ng kumpiyansa. Sinabi ni Caspian, na hanggat nasa kanilang kakayahan, masaya siyang magbibigay ng anumang tulong na kakailanganin niya. Dahil dito, sinabi ni Arthur ang kanyang kailangan kay Caspian. Ilang sandali, lumabas si Arthur mula sa opisina, naghintay sina Jasmine at Elijah sa labas, at si Elijah ay sinabihan niya si Arthur, na kinabahan siya kanina, akala niya papatayin niya si Lucas. Inilingon ni Arthur ang kanyang ulo at huminga ng malalim, na hindi pa ang tamang panahon. Makulit na tinanong muli ni Elijah si Arthur, na talaga bang papatayin niya si Lucas. Tinapik ni Arthur ang kanyang balikat at nagsabi, gutom na siya, naghihintay si Sylvie sa labas, kaya't kumain muna sila bago ang hearing. Si Jasmine at Elijah ay tiningnan si Arthur na may pag-alala. Tinulungan siya ni Elijah maglakad, at nagsimula ng umabante ang tatlo. Sinabi ni Arthur, kung sa tingin niya may ibang nakaligtas, tugon ni Elijah, na ang matandang Wood Guardian ay kinain si Reginald at lumaban bago siya tuluyang natalo, pero hindi siya sigurado. Sumingit si Jasmine at nagtanong, tungkol kay Samantha. Paliwanag ni Elijah, nakagawa siya ng metal na kanlungan sa paligid ni Samantha bago sila nagkahiwalay, pero masyadong masama na ang kalagayan niya, wala siyang alam kung nakaligtas pa siya. Tumayo si Arthur gamit ang kanyang tungkod, tinanong si Elijah, kung paano nila siya mahahanap sa ganitong sitwasyon. Idinagdag niya, malamang pati ang core ng Elderwood Guardian ay nawala na rin dito. Tugon ni Elijah, hindi niya mahanap sila kanina dahil nasa ilalim sila ng lupa at susubukan niya na hahanapin sila ngayon. Kaya sinubukan ni Elijah gamitin ang kanyang mahika na Earth's Pulse at kumalat ang mana sa paligid. Hanggang natagpuan ni Elijah si Samantha na tumitibok pa ang kanyang puso. Napaisip si Arthur na may pagtataka,
na akala niya ang spell na Earth's Pulse ay sinusuri lamang ang ibabaw ng lupa, samantala si Elijah ay nagmamadali patungo sa kinalalagyan ni Samantha, at ginamit niya ang kanyang spell para buksan ang ginawa niyang kanlungan para kay Samantha, habang si Elijah ay nagmamadali na may pag-alala, at sinubukan niya na tanggalin ang baging na nakatusok sa hita ni Samantha. Ngunit pinigilan siya ni Arthur at ipinaliwanag niya na ang baging na yun ay nagsisilbing suporta para sa kanyang binti. Kung aalisin nila ito ngayon, maaaring lumala ang kanyang pinsala, ang pulso niya ay maayos at ang paghinga niya ay normal, nakakaalarma ang lagnat, pero sa tingin niya, hindi naman nalalagay sa panganib ang buhay niya sa ngayon. Binuhat ni Jasmine si Samantha, dahil kailangan na nilang bumalik. Iniisip ni Arthur na imposible nang mahanap ang Beast Core ng Elderwood Guardian sa gulong ito, mukhang ang kayamanang iyon ay mananatiling nakabaon dito. Habang papaalis na sila, biglang nakaramdam si Jasmine na kakaiba sa paligid, at naging alerto si Elijah dahil doon, pero pinigilan siya ni Arthur, na ayos lang ang lahat. Ilang sandali ay biglang may sumabog at kumalat ang usok sa kanilang paligid. Nagulat si Elijah sa kanyang nakita, habang si Jasmine ay natutuwa sa pagdating ni Sylvie. Si Sylvie ay agad niyang kinausap ang kanyang papa, na dumating siya, habang si Arthur ay nagulat sa kanyang bagong anyo at si Elijah ay nanginginig sa takot. Kinausap ni Arthur si Sylvia sa pamamagitan sa kanyang isip, doon niya napagtanto si Sylvie ang kanyang kaharap, na mukhang tumaba na siya, lumapad at tumangkad, biglang dinilaan ni Sylvia si Arthur, ang kanyang buong mukha at ang kanyang buhok ay umangat dahil sa laway ng dragon parang naka-gel ito. Samantala, si Elijah ay nanginginig sa takot at pinagpapawisan ng todo. Nagtataka siya kung isang wyvern ba ang kanyang nakikita. Ngunit dahil may 4 itong paa, naisip niya na isa itong dragon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinagot siya ni Arthur na totoo na siya ay isang dragon. Nainis si Elijah kay Arthur dahil tinitingnan siya na parang kakaiba. Si Elijah ay nagulat dahil akala niya ang mga dragon ay matagal nang pinaniniwalaang na-extinct sa ngayon. Kaya inilihim ito ni Arthur sa karamihan at si Jasmine alam na niya ang tungkol dito, pati si Jasmine ay dinilaan ni Sylvie at mukhang naka-gel na rin ito. Habang si Elijah ay hindi makapaniwala na ang isang 11 taong gulang ay isang quadra-elemental deviant sa 2 elemento, at may dragon bond. Pagkatapos, tinawag nila si Elijah para umalis na sila. Lumipad si Sylvie, papasok sa kuweba kung saan sila dumaan habang nakasakay sila sa likod ni Sylvie. Lumapag si Sylvie sa isang mainit na bahagi ng yungib, kung saan andoon ang uod na nakalaban nila. Bumaba sina Jasmine at Elijah upang labanan ang uod. Ngunit natakot lang ito nang tumingin si Sylvie sa kanya at nagtago. Sa isang bahagi ng kuweba, sina Jasmine at Elijah ay naghanda sa paparating na grupo na halimaw, ang mga Batrunners. Ngunit nang sumilip si Sylvia mula sa likod ng pader, napansin ng mga halimaw ang kanyang presensya at nagtakbuhan pabalik sa pinanggalingan nila. Nagulat si Jasmine sa nakita niya habang si Sylvia ay mapanatag na tumingin kay Elijah, na nanatili namang tahimik. Itinanong ni Elijah kay Arthur kung bakit hindi niya ito dinala mula pa sa simula. Tumawa lamang si Arthur bilang tugon. Sa gitna ng pag-uusap, bahagyang gumalaw si Samantha, kaya binababa muna nila si Samantha at inihiga siya sa lupa. Pagdilat ng mga mata ni Samantha, tinitigan niya si Arthur at sinabing mas maganda siyang tingnan ng walang maskara. Tumingi sila kay Samantha na may pag-alala, at sinabi ni Arthur na huwag na siyang magsalita dahil kailangan niya magtipid ng lakas. Hinawakan ni Samantha ang kanyang tiyan na natatakpan ng itim na kumot at sinabing, natingnan nila ang kanyang dala. Nagulat sila nang tumambad ang maskara ni Arthur at ang beast core na nasa ibabaw ng kanyang tiyan. Ngumiti si Arthur ng emosyonal at pinuri si Samantha sa kanyang galing. Tiningnan ni Arthur si Jasmine at sinabing ibebenta nila ang Beast Core kapag hamupa na ang sitwasyon at hahatiin ang kita sa kanilang lahat. Tumanggi si Jasmine at sinabing hindi niya ito kailangan. Sa halip, ngumiti siya at sinabing siya ang mas karapat dapat dito. Tumingin siya kay Elijah pero ayaw din niya ang Beast Cores. Dahil dito, ibinigay ni Samantha kay Arthur ang Beast Cores at nagpasalamat siya kay Arthur dahil sa kanya buhay pa siya. Sa tingin niya, makatarungan lang na ang isang tao na mag-isang pumatay ay karapat-dapat tumanggap ng gantimpala. Pagkatapos, sinabihan ni Arthur sina Jasmine at Elijah na kung maaaring pumunta ang dalawa sa Guildhall upang humingi ng tulong at magpapaiwan siya kasama si Samantha. Bago sila umalis,
Iniwan ni Elijah ang kanyang mga gamit doon kung sakaling kailanganin ni Arthur ang anuman. Gamit ang kanyang magic ring, inilabas niya ang accessories at umalis na sila. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Arthur ang isang liham, ginamit niya ito para ipaalam sa kanyang magulang ang nangyari sa kanya. At para hindi sila mag-alala hanggang siya ay makabalik, pagkatapos ay nasunog ito. Nilingon ni Arthur si Sylvia at tinanong na lumaki ba siya ng ganito dahil siya ay nangangaso ng mga mana beast at kumakain ng kanilang mga core. Umatungal si Sylvia bilang kumpirmasyon at sinabi niyang nakapangaso siya ng marami. Dagdag pa ni Arthur na kaya pa ba niyang mag-transform. Bilang tugon, nagsimulang mag-transform sa kanyang orihinal na anyo at tumakbo si Sylvie patungo kay Arthur. Biglang nakaramdam si Arthur ng sakit sa kanyang katawan. Hinawakan ni Arthur ang beast core at inisip na maaaring abutin ng ilang oras bago makabalik sina Elijah at Jasmine, na dapat siyang makabawi gamit ito at ang kanyang assimilated body. Isang maliwanag na berdeng ang lumabas mula sa beast core. Ang berdeng liwanag ay kumalat mula sa core patungo sa kanyang katawan, nagpagaling ng kanyang mga sugat, habang inalala niya si Lucas Wikes, anak ng isang pamilyang maharlika na kilala sa kanilang mga di-etikal na gawain upang makabuo ng makapangyarihang magic. Iniisip niya na dahil sa ginawa ni Lucas, si Brawl ay namatay, at marami ang nasaktan. Muling sinuot ni Arthur ang kanyang maskara, na kung nais niyang ayusin ang lahat ng maayos, kailangang mag-ingat siya. Isa lang ang tiyak, hindi siya magbabayad para sa mga mabababaw na paghihiganti. Samantala, dumating ang mga tauhan ng Guildhall sa dungeon, sinuri nila ang lugar. Kasama na ang mga sandata ng mga nawawalang tao, sa kabilang banda, si Samantha ay isinugod sa ospital dahil sa kanyang malubhang pinsala. Ang mga miyembro ng inspection team mula sa Guildhall ay dinala ang katawan ni Brawl, ang kanyang mga miyembro ng pamilya, habang nakatingin sa kanya mula sa bintana ng salamin, ay umiiyak. Sa opisina ni Caspian sa Guildhall, sina Jasmine at Elijah ay nagulat ng lahat ng nangyari sa kanila sa dungeon. Sinabi ni Arthur na alam niyang bihira ang ganitong mga pangyayari, pero naibigay na nila ang kanilang mga salaysay. Sumang-ayon si Caspian at bibigyan sila ng pagkakataong magpahinga bago ang pagdinig. Biglang binuksan ng malakas ng mga gwardya ang pintuan ng opisina at nagulat silang lahat. Pumasok si Lucas kasama ang kanyang mga gwardya, at tinanong sila na may pang-aasar, na nagawa nilang makalabas ng buhay. Nakita siya ni Jasmine at agad na dinukot ang kanyang punyal, habang si Elijah ay nag-activate ng kanyang spell para umatake. Galit na tinanong ni Elijah si Lucas kung paano niya nagawa yon, ngunit tinaas ni Arthur ang kanyang kamay, nag-utos na huminto sila. Samantala, ang mga gwardya ni Lucas ay pumaligid sa kanya upang siya'y protektahan. Ngumiti ng tuso si Lucas, habang siya ay umarte na parang biktima at sinabing, kung ano ba itong tensyon sa pagitan ng kanyang mga kasamahan. Si Caspian ay napabuntong hininga sa mga nangyari, tumingin siya kay Arthur, na nananatiling kalmado sa sofa. Nagawa pang alamin ni Lucas kung paano sila nakatakas mula sa malakas na halimaw, idinagdag pa niya na nagsakripisyo sila ng buhay para makaligtas. Tumayo si Caspian at pinatigil si Lucas, ngunit patuloy pa rin siyang nagsasalita na si Samantha ay may kapansanan na, pero buhay pa rin siya, kaya hindi siya ang sinakripisyo. Tumawa siya ng malakas, itinuro sila at sinabing na si Brawl ang kanilang nagawang isinakripisyo. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang hinagis ni Arthur ang kanyang espada. Tumagos ito sa tainga ni Lucas at hinawakan ni Lucas ang kanyang tainga upang suriin ito, at nang makita niyang puno ng dugo ang kanyang kamay, nagsimulang manginig siya. Samantala, tumayo si Arthur mula sa sofa at lumapit kay Lucas. Pinalibutan si Lucas ng kanyang mga bantay na may dalang mga kalasag at nagbabala kay Arthur na huminto. Tinitigan ni Arthur ang isa sa mga bantay, na natakot, napalunok, at napaisip ang pagbago sa hangin sa paligid. Ang iba pang mga bantay ay natakot din sa presensya ni Arthur, iniisip kung bakit biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Lumapit si Arthur sa kanila, at ang mga bantay ay hindi makaatake sa takot. Samantala, si Lucas ay nainis sa kanyang mga gwardya, at tinatanong kung ano ang silbi ng kanilang sahod, dahil dito inutusan ni Lucas ang mga gwardya na sugurin si Arthur. Tumakbo ang mga bantay papunta kay Arthur upang umatake. Ang isa sa mga bantay ay nag-swing ng espada. Ngunit bago ito tumama, tinamaan ni Arthur ang braso ng bantay gamit ang stick, at hinampas ni Arthur ang likod nito. Ang mga gwardya ay walang nagawa sa lakas ni Arthur.
Si Caspian ay pinigilan si Note, na sigurado bang siyang dapat niyang gawin ito bago ang pagdinig. Pagkatapos nito, tumalon si Arthur na balak tapusin si Lucas pero humingi lang siya ng paumanhin at kinuha ang kanyang espada na nakatarak sa pinto. Sabay hinayla ito palabas, sinasabing aksidenteng nadulas ang kanyang espada at gusto lang niya itong mabawi. Sinabihan ni Caspian ang receptionist na ihatid si Ginoong White sa medical ward upang magamot ang kanyang sugat. Dinala ng receptionist si Lucas at ang mga bantay mula roon, at si Elijah at Jasmine ay pinalabas muna sa opisina. Habang naiwan si Arthur sa opisina ni Caspian ay sinabihan niya ito, na habang nauunawaan niya ang sitwasyon, mas makakabuti para sa kanya na iwasan ang pag-provoke kay Ginoong Wikes tulad ng ginawa niya kanina. Lumingon si Arthur, tinanong si Caspian, at bakit nga ba yun? Pagkatapos ay lumapit siya kay Caspian, na kaya niyang burahin ang insektong yun, at ang pagkatao niya ay mananatiling lihim ng kanyang pamilya. Sinabihan niya si Caspian, hindi niya maiwasang isipin na tinatakot siya nito ngayon, at sa tingin ba ni Caspian ay malakas siya upang protektahan si Lucas mula sa kanya. Si Caspian, na natatakot, ay umatras ng kaunti, habang iniisip kung ilang tao at halimaw na ang napatay ni Arthur para magkaroon ng ganitong klaseng nakakatakot na tingin. Napabuntong hininga si Caspian, ipinaliwanag kay Arthur na hindi yun banta kundi para sa kanyang kabutihan. Kahit mapatay niya si Lucas, hindi matahimik ang bahay ng Wikes, dahil kahit na nakatago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi titigil ang paghahanap nila hindi lamang kay Miss Flamesworth, kundi pati na rin sa mga taong konektado sa kanya, pati na ang Twin Horns, kasalukuyan at mga dating miyembro. Dagdag pa dito, sinabi niyang mas mabuti kung iwasan ang matinding hakbang laban kay Lucas, hanggat hindi pa sapat ang lakas at kapangyarihan niya upang protektahan ang sarili at ang mga mahal niya sa buhay. At kahit na maging malakas siya upang pabagsakin ang buong bahay ng Wikes, magiging walang kabuluhan ito kung hindi siya magiging sapat na malakas upang patayin ang kapatid ni Lucas. Nang marinig ito, itinaas ni Arthur ang kanyang kamay at nagsabing nauunawaan niya at nagpapasalamat. Nagulat si Caspian at tumingin kay Arthur, at sinabihan siya ni Arthur, na kung bakit niya siya gustong makipag-usap na mag-isa, siya ay isang matalinong tao, na nakakaalam na ang pagtulong sa isang tulad niya ay hindi lamang para sa kanyang interes, kundi sa Adventurers Guild. Kung tama ang kanyang hula, ngumiti si Caspian at iniisip, na ang lalaking ito ay mayabang at puno ng kumpiyansa. Sinabi ni Caspian, na hanggat nasa kanilang kakayahan, masaya siyang magbibigay ng anumang tulong na kakailanganin niya. Dahil dito, sinabi ni Arthur ang kanyang kailangan kay Caspian. Ilang sandali, lumabas si Arthur mula sa opisina. Naghintay sina Jasmine at Elijah sa labas, at si Elijah ay sinabihan niya si Arthur, na kinabahan siya kanina, akala niya papatayin niya si Lucas. Inilingon ni Arthur ang kanyang ulo at huminga ng malalim, na hindi pa ang tamang panahon. Makulit na tinanong muli ni Elijah si Arthur, na talaga bang papatayin niya si Lucas. Tinapik ni Arthur ang kanyang balikat at nagsabi, gutom na siya. Naghihintay si Sylvie sa labas, kaya't kumain muna sila bago ang hearing. Si Jasmine at Elijah ay tiningnan si Arthur na may pag-alala. Kinabukasan, ang hearing ng korte ay naganap. Sina Arthur at Lucas ay handa na para isalang. Dumating ang hukom at ang kanyang koponan sa korte. Nagsalita ang hukom, repasuhin ang mga ulat mula sa Adventurers Guild. Si Conjurer Lucas White ay formal na tinanggal mula sa kanyang A-class ranking dahil sa pagsabutahe at pagpapahamak sa kanyang mga kasamahan sa isang dungeon expedition. Idinagdag ng hukom, ipinagbabawal siyang muling sumali bilang adventurer hanggang sa ibaba ang kautusan mula sa guild. Ibinigay ni Lucas ang card habang si Arthur ay nakatayo sa panel at nag-iisip, na ang nakuha ni Lucas kundi isang sampal sa kamay, para sa isang bagay na kadalasan ay magdudulot sa kanya ng pagkakakulong. Nagpatuloy ang hukom na ang augmenter na si Note. Bago siya magsalita ay tinitigan si Arthur, iniisip kung paano kayang talunin ni Arthur ang isang S-class na mana beast ng mag-isa. Dagdag pa niya, ang ibinigay na malinaw na pagkapuot kay Lucas Wikes at posibleng sa buong pamilya Wikes, na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang mga kilos ng pagsalakay laban kay Lucas. Sa ngalan ng panel at ng buong Adventurers Guild, at idineklara sa hatol, na pinagbawalan si Arthur sa Cyrus City, sa panahon na pagpasok ni Lucas sa Cyrus Academy, si Arthur, na nakasuot ng maskara, ay ngumiti sa likod nito, pero tumutol siya sa hatol, na kung bakit siya paparusahan para sa isang kilos ng katarungan laban sa pagtataksil ni Lucas sa loob ng dungeon.
Si Lucas ay tumingin kay Arthur habang nakangiti, at si Arthur naman ay nakatingin din sa kanya. Sinabi ng hukom na hindi ito bukas para talakayin, alam nila ang mga pangyayari, kaya't pinili nilang huwag bawiin ang kanyang lisensya. Pinayagan siyang ipagpatuloy ang kanyang karera bilang isang adventurer, hanggat malayo siya kay Ginoong Wikes at sa kanyang pamilya. Ngunit nang sinabi ng hukom na tapos na ang lahat, nagulat si Lucas at nagalit dahil gusto pa niya malaman ang pagkakakilanlan ni Arthur, sapagkat maaaring madaling tanggalin ni Arthur ang kanyang maskara at magtungo sa lungsod upang saktan siya at ang kanyang pamilya. Idinagdag ng babaeng hukom na ang pagkakakilanlan ni Ginoong Note ay itatala pagkatapos ng hatol. Hindi ipapaalam kay Ginoong Wikes at sa kanyang pamilya ang tungkol dito upang mapanatili ang kapayapaan. Gayunpaman, ang mga piling mages mula sa Guildhall ay magbabantay kay Ginoong Note. Itinaas ni Lucas ang kanyang boses. Ngunit galit na tumingin ang hukom kay Lucas at sinabing hindi ito maaaring pagtalunan. Idineklara ng hukom na tapos na ang hatol. Umalis si Lucas nang may galit, tumingin kay Arthur, at nagsabing na kung alam niya ang mabuti para sa kanya, ay lagi kang nasa 5 lungsod ang layo sa kanya. Tugon ni Arthur, na mga walang saysay na banta, habang tumatakbo siya palayo, nagpapakita kang kaawa-awa at sabay tiningnan siya ng matalim, na ikinatakot ni Lucas ang kanyang presensya. Pagkatapos ng lahat, ang hukom ang nag-escort kay Arthur, para doon siya sa likod lumabas. Tumungo sila sa library, sinabihan si Arthur ng hukom, na pinagkakatiwalaan niya ang kanyang maliit na palabas, na ayon sa kasiyahan ni Arthur, at nagpasalamat si Arthur sa tulong ng hukom. Pero umaasa ang hukom na maaasahan si Arthur na hindi magdudulot ng karagdagang problema. Hindi nila kayang itago magpakailanman ang katotohanan sa pamilya ng Wikes. Wala silang gagawing anuman sa kanya kung hindi naman siya kumikilos laban sa kanila. Tugon ni Arthur na may ngiti, na mas maingat siya kaysa sa iniisip ng hukom, sa ngalan ng karangalan. Kumuha ang hukom ng libro para buksan ang pintuan, at sinabi niya na naniniwala siyang darating ang panahon na hihilingin nila ang tulong ni Arthur. Dagdag pa niya, lubos nilang pahalagahan kung maaalala niya ang ginawa nila para sa araw na ito. Tugon ni Arthur, naiintindihan niya na ang mga pinuno ng Adventurers Guild ay talagang maparaan, at least, alam nila kung sino ang dapat nilang suportahan. Dahil dito naisip ng hukom, na tama si Caspian, talagang nakakatakot siya na tao. Pagkalabas ni Arthur sa lihim na daanan ay sinalubong agad siya ni Sylvie ng yakap, na tumama sa kanyang 2 itlog at napailing siya sa sakit. Dahil natapos na ang lahat, ay naghanda na sila para umuwi. Habang naglalakad sila pauwi ay napag-usapan nila ang kalagayan ni Samantha at ang mga hakbang para sa kanya. Nang malapit na sila sa labasan ng Cyrus City, ay napabuntong hininga si Elijah at sinabing mukhang maghihiwalay na sila ng landas, at doon, naalala ni Arthur na si Elijah ay hindi taga Saipan, kaya tinanong siya ni Arthur, na kung wala siyang plano sa ngayon ay pwede siyang sumama sa kanila bago pumasok sa paaralan, habang si Elijah nagtaka kung ano ang paaralan. Para hindi mapahiya si Elijah na wala siyang alam, ay agad niyang ipinaliwanag, na ito ay isang institusyon kung saan tinuturuan ng mga bata at kabataan. Alam niya kung ano ang paaralan. Dagdag pa niya, wala siyang balak pumasok sa paaralan. Naalala ni Arthur na nabanggit ni Elijah, dati na bahagi ng dahilan kung bakit sinusubukan niyang umakyat sa ranggo bilang isang adventurer ay upang makilala ang kanyang pangalan. Kung ganoon, hindi naman siguro masama para sa kanya na mag-aral sa Cyrus Academy. Paliwanag ni Elijah, baka hindi siya makapasok sa isang magaling na magic school sa kontinente, at baka hindi siya makapasa sa mga pagsusulit. Bukod pa rito, malaking pera at mga koneksyon ang kailangan para makapasok. Tugon ni Arthur, hayaan na lang niya na siya ang bahala sa lahat. Ang kailangan lang niya ay dalhin ang kanyang katawan. Nagtanong si Arthur kay Jasmine, kung pwede ba niyang isama si Elijah pabalik sa bahay dahil mayroon pa siyang isang bagay na kailangan niyang gawin. Tugon ni Elijah na hindi pa siya pumapayag sa kahit ano. Pinaliwanag niya kay Elijah na si Lucas ay papasok sa Cyrus Academy, kung okay lang ba sa kanya na iiwan siya kasama si Lucas doon. Ilang saglit ay tumakbo na siya pauwi kasama si Jasmine, pumayag sa gusto ni Arthur na mangyari at nagpasalamat sa kanya. Tiningnan ni Arthur ang puno, at pinalabas niya ang tao na nagtatago doon. Lumabas si Caspian, masaya siya na inisip ni Arthur na mag-ingat sa pagpapaalis sa dalawang. Nagpasalamat si Arthur sa pagkuha ng hukom para sumama sa plano nila. Sa tingin niya na si Lucas ay magdududa sa pagdating ng panahon.
Si Caspian ay napabuntong hininga na mabuti na lang natapos ang lahat ng walang namatay. Pero tiningnan siya ni Arthur ng matalim na may taong namatay at tandaan niya yon. Nagulat si Caspian at inamin ang kanyang sinabi ay mali. Dahil dito, binigyan niya si Arthur ng isang kunting regalo, isang supot ng gintong pera. Nagulat si Arthur na nang biglang lumiwanag si Sylvie at nagbago. Kaya nagtanong siya kay Sylvie kung ilang anyo ang pwede siyang magbago. Pero hindi ito alam ni Sylvie dahil sa pagod ay gusto na niyang matulog. Naisip ni Arthur na siguro ito ang ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng dragon bilang isang ugnayan. Pagkatapos, pumasok si Arthur sa tindahan ng artifact at gusto niyang bumili ng isang dimension ring na sakto sa kanya. Sinabihan siya ng may-ari na may pagmamaliit na kahit maliit ang dimension ring ay napakamahal nito. Kaya pinakitaan niya ang may-ari ng isang supot na gintong pera, na napanganga sa gulat, hindi makapaniwala si Arthur na gumastos siya ng malaki dahil sa isang dimension ring. Sumakay na si Arthur, para makauwi na sa tahanan ng Hellstia, at iniisip ni Arthur, 2 taon na niya sinusuot ang maskara at kung ano kaya pakiramdam ang maging isang normal na estudyante. Pagdating ni Arthur sa bahay ay nagtaka siya, ang unang sumalubong sa kanya ay si Ellie, at bigla siyang niyakap na ikinagulat ni Sylvie ang nangyari. Dahil sa higpit ng yakap ni Ellie, ay humiling si Arthur kung pwede na ba siyang bitiwan nito. Depende ang tugon ni Ellie kung hindi na siya aalis. Dahil dito, pumasok na si Ellie na masaya. Naisip ni Arthur na si Ellie ay mabilis na lumaki. Biglang sumagi sa kanyang isipan na baka magpapakasal na si Ellie at hindi siya papayag. Biglang dumating ang kanyang magulang, tinawag siya at masaya nilang sinalubong si Arthur. Habang si Alice ay niyakap si Arthur na umiiyak at masaya sa kanyang pagbabalik. Sa puntong yun, dumating si Vincent, sinabihan sila na huwag nilang sirain ang kanilang moment, pero ilang sandali sumilip siya at binati niya si Arthur, na ikinagalit ng kanyang asawa, sabay binatukan sa kanyang ulo dahil sa pag-iingay nito, habang masaya ang buong pamilya ni Arthur. Pagkatapos, naupo silang lahat sa sala, habang si Arthur ay tumingin siya sa paligid, na parang may hinahanap na isang tao na wala ngayon. Iniabot ni Elijah ang isang liham kay Arthur, iniwan ito ni Jasmine bago siya muling umalis sa misyon kasama ang Twin Horns, at nalungkot si Arthur na umalis agad si Jasmine. Ang nakalagay sa sulat, nag-enjoy siya at nagpasalamat, kita na lang sila muli, sincerely, Jasmine. Ngunit napansin niya ang salitang love na nabura, na kanyang pinagtataka, nang nalaman na niya kung nasaan si Jasmine, ay may isa pang tao ang kanyang hinahanap. Nang hindi pa siya natapos magsalita, biglang sumingit si Vincent, na kung si Lilia ang hinahanap niya, ay wala rin siya rito. Dahil nasa Cyrus Academy siya ngayon, nagsimula siyang pumasok doon noong nakaraang taglagas. Bago pa siya makapagsalita ng buo, hinailan ng asawa niya ang buhok nito. Paliwanag niya na gusto lang niyang sabihin kay Arthur, masaya ang magulang ni Lilia at nagpasalamat kay Arthur. Dahil tinutulungan niya si Lilia na magising ang kanyang mana core, hindi nila naisip na magkakaroon ng isang salamangkero mula sa pamilyang Hellstia matapos ang maraming henerasyon. Lumapit si Arthur kay Elijah, at humingi siya ng 2 pabor sa kanya, nang biglang nagsalita si Ray, na ikinagulat ni Alice, ang gusto ng kanyang ama na magkwento siya tungkol sa kanilang dungeon dive. Nang nagsimulang magkwento si Arthur sa nangyari ay nagulat ang lahat sa nagawa ni Arthur. Habang ang asawa ni Vincent ay hindi makapaniwala, dahil napatay ni Arthur ang Elderwood Guardian na Mana Beast, na ang ginagamit ng kanilang magulang para takutin sila, noong kabataan nila. Dahil napag-usapan na nila ang magic at halimaw, tinanong niya ang kanyang ama, kung ano ang stage na siya ngayon. Tugon ni Ray, na nasa bottleneck pa rin siya ng Dark Orange stage simula noong umalis ito, kahit gaano pa niya subukan na mag-meditate at mag-purify ng mana, hindi niya ma-breakthrough. Biglang inihagis ni Arthur ang Beast Core sa kanyang ama. Sinabi niya isa itong magandang pagkakataon na magamit niya ang bagay na ito. Sinabi ni Arthur, ginamit niya ang kaunti nito para gumaling siya, pero sapat pa ang natitirang mana dyan para tulungan siyang mag-breakthrough. Nagulat si Ray sa binigay ni Arthur sa kanya, dahil binuwis niya ang kanyang buhay sa bagay na ito, at hindi niya kayang kunin ito sa kanya. Namangha din si Hellstia, hindi niya ma-imagine kung magkano ang halaga ng isang S-Class Beast Core. Tugon ni Arthur, na sa dami ng inaalala ng kanyang magulang sa kanya, hindi niya pa rin alam kung sulit ba talaga ang lahat ng ito. Sinabihan ni Arthur ang kanyang ama,
Kailangan niya ang bagay na iyan kung gusto niyang makahabol sa kanya. Huwag niyang hayaang maiwanan siya sa alikabok ng kanyang anak. Habang si Ellie ay umiiyak at hinihingi ang Beast Core mula sa kanyang ama, kaya natanong niya ang antas ni Arthur. Tugon niya, nasa light orange stage, na ikinagulat ng magulang ni Lilia ang kanilang narinig. Binalaan siya ng kanyang ama na huwag siyang iiyak kapag tinalo siya ng matandang ito sa susunod nilang duel. Tugon ni Arthur, nakahanda siya kahit anong oras. Pagdating ng gabi, si Elijah ay naliligo sa banyo. Biglang binuksan ni Arthur ang pinto ng malakas, may hawak na damit para kay Elijah, at pumasok. Napasigaw si Elijah sa gulat, nakaramdam ng hiya dahil siya ay nakahubad. Pinakalma siya ni Arthur, sinabi niya halos wala siyang makita dahil sa singaw, kaya naging kampante si Elijah at pinapangako niya si Arthur na wala itong nakita. Lumabas si Arthur ng banyo at isinara ang pinto, sabay sinabi hindi siya mangangako. Tumawa siya sa labas habang sumisigaw si Elijah mula sa loob. Lumabas si Elijah sa banyo, tinanong niya si Arthur kung bakit natagalan ito. Tugon ni Arthur, na kailangan niyang tulungan ng kanyang Uncle Vincent sa ilang bagay. Kinausap din niya ito tungkol sa pag-sponsor kay Elijah para makapasok siya sa Cyrus Academy. Excited si Elijah at masaya sa kanyang narinig, at gusto niyang malaman kung ano ang sagot ng kanyang Uncle Vincent. Sumagot si Arthur, ngunit bago niya matapos ang kanyang sagot, pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto. Naiwang galit si Elijah, dahil hindi niya narinig ang lahat ng kanyang sinabi, na kung pumayag ba o hindi. Habang nakahiga na sila sa kama, si Elijah ay excited na mag-aral sa Cyrus Academy sa susunod at iniisip niya kung marami sila matutunan doon. Tugon ni Arthur, na ang Cyrus Academy ang itinuturing na pinakamahusay, pero higit na mas mataas ang antas nila kaysa sa mga first years doon at nakakabagot yun. Napangiti si Elijah at sumang-ayon, pero exciting rin isipin ang makipagpalitan ng pointers sa mga estudyanteng galing sa mga makapangyarihang pamilya. Mas matututo rin silang kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan. Sumang-ayon din si Arthur, na makakatulong din ito para mas maintindihan ang mga attributes ng magic tulad ng lightning at ice. Ang lightning magic, masyadong malakas ang konsumo ng mana, at kahit may tulong ng beast wheel, hirap pa rin niyang kontrolin ang ice magic. Nagtanong si Elijah kay Arthur, kung may naisip ba siyang gawin tungkol kay Lucas. Napabuntong hininga si Arthur. Si Lucas ay walang ideya tungkol sa kanya at mananatili siyang tahimik hanggang sigurado na siya, na kayanan niyang harapin, pati ang buong pamilya niya. Kaya ngayon, training muna. Nagulat si Arthur, nang gumawa si Elijah ng pader gamit ang mga unan sa pagitan nila, na kung kinakailangan ba itong gawin. Tugon ni Elijah, na mahalaga ito, dahil nakakatawa na nga na dalawang lalaki ang natutulog sa iisang kama. Dahil dito, biniro siya ni Arthur na kung gusto ba niyang maging babae ngayon. Sa inis binato ni Elijah ng unan sa mukha si Arthur, na tumigil ito. Tumawa si Arthur sa tuwa, at nang maglaon, sumilip si Elijah mula sa pader ng unan at tinanong si Arthur, ngunit tungkol sa babae, sa tingin niya na makakahanap ba siya ng kasintahan sa Cyrus Academy. Nagulat si Arthur at tumingin kay Elijah, napaisip na para sa isang seryosong tao, nag-aalala si Elijah tungkol sa ganoong bagay. Napag-usapan ng dalawa ang pagkakaroon ng girlfriend sa Cyrus Academy. Kaya sinabi ni Arthur na huwag kang mag-alala. Sigurado ako may makikita ka ng magandang babae na may black hair na may salamin. Tapos mag-aasawa kayong dalawa at magkakaroon ng maliit na baby na may maitim na buhok at salamin. Nagtataka si Elijah, nagtanong kung ang isang sanggol ba ay maipapanganak na may salamin na. Kaya sinabi na lang ni Arthur na huwag na itong isipin pa, at matulog na sila. Pagdating ng umaga, nilapitan ni Vincent si Arthur at sinabi na interesado siyang makipag-usap sa isang inventor kahapon kaya nakipag-ugnayan siya sa isa kaninang umaga. Ang pangalan ng inventor ay Gideon, isang tanyag na mananaliksik at isa sa pinakamahusay na inventor at artisan sa Saipan. Sinabi ni Vincent na babalik si Gideon sa Cyrus City sa loob ng 3 araw, kaya maaari silang dumaan doon bago magpunta sa downtown ng Cyrus. Nagtanong si Arthur kung may mangyayari sa downtown sa araw na yun. Nagulat si Vincent at tinanong kung hindi pa niya naririnig. Sinabi niya na ang mga royal family ng Saipan, Eleanor, at Darv ay magbibigay ng mahalagang anunsyo sa Eddstown, at ito ay ipapalabas sa downtown square. Nagpapasalamat si Arthur kay Vincent sa pag-aayos ng kanilang pagkikita. Nagtanong si Vincent kay Arthur na may pagtataka,
kung may kailangan siya mula sa kanya. Tugon ni Arthur, na hindi ito isang bagay na kailangan niya. Ngunit may nais siyang talakayin. Inisip ni Arthur na panahon na para gamitin niya ang ilan sa kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, lumapit ang ama ni Arthur, tinuro niya si Vincent at tinanong kung okay lang na ganito ang itsura niya. Dahil akala niya may makakausap siya ngayong umaga, kaya nagmamadali na si Vincent para umalis ito. Kinamusta ni Arthur ang kanyang ama tungkol sa kanyang pagsasanay. Tugon ni Ray, na nakapasok na siya sa solid orange stage. Dahil dito, tila naalala ni Ray ang isang bagay, kaya kinuha ng kanyang ama ang isang beast core mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Arthur, sinabing kahit na naubos niya ang lahat ng laman nito, hindi ito gumuho. Kinuha ni Arthur ang beast core mula sa kanyang ama, na may pagtataka, at nagpasalamat si Ray sa kanyang anak. Pumunta si Arthur sa labas at umupo doon. Habang tinititigan niya ang beast core, nagtaka siya kung bakit hindi ito nawasak. Sinubukan ni Arthur pakiramdaman ang beast core, biglang siyang nagulat at tumingin siya sa beast core at naisip na may beast wheel sa loob ng core. Bukod dito, napagtanto niya na ang mga beast wheel ay magiging isang inaasam na puwersa na nagbibigay sa mga gumagamit ng natatangi at makapangyarihang mahika, na makukuha lamang mula sa isang makapangyarihang mana beast, na ipinapasa ang kanilang nag-iisang kalooban mula sa kanilang beast core. Hawak ang beast core, at iniisip niya kung ano ang mangyayari kung mag-integrate siya sa dalawang halimaw. Iniisip niya kung posible ba ito. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip, isa lang ang paraan para malaman. Hinawakan niya ang beast core at pumasok sa vanishing space, kung saan naroon ang Elderwood Guardian sa kanyang harapan. Gayunpaman, ginamit ni Arthur ang kanyang mana upang likhain ang Dragon Wheel, sinakop ang Elderwood Guardian, at nagulat ang halimaw sa nagawa niya. Ipinadala niya ang Dragon Wheel patungo sa Elderwood Guardian, sinubukan ni Arthur, upang umatake sa Guardian Spirit, ngunit bago ito mangyari, nawala ng atensyon si Arthur, kaya nahulog ang beast core at bumagsak sa lupa. Naisip ni Arthur na malapit na niyang makuha, at tumingin siya sa kanyang kamay at inisip na kung nahuli pa siya ng kaunti, maaaring nawasak ng Dragon Wheel niya ang kalooban ng Elderwood Guardian. Nagtaka siya kung bakit hindi maabsorb ng kanyang ama ang kalooban ng halimaw. Naalala niya ang leksyon ni Virian, na sinabi sa kanya na ang elemento ng halimaw at ang elemento ng salamangkero ay dapat magkatugma. Sinabi ni Virian na huwag niyang kalilimutan ito. At napagtanto niyang alam niya kung sino ang dapat bigyan ng beast core na ito. Naisip niya rin kung kamusta na siya. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang alapaap habang sinigurado niyang magpatuloy sa pag-eensayo. Palagi siyang naglalaan ng oras upang makasama ang kanyang pamilya, namumuhay na parang isang ordinaryong bata. Pagkaraan ng ilang oras, natulog sina Arthur at Elijah sa kanilang kwarto kasama si Sylvia. Nandoon si Ellie para gisingin sila sa almusal. Para gisingin si Arthur ay tinalunan niya ito mula sa kama, at nagising si Arthur sa sobrang sakit. Sinabihan niya si Ellie, na malaki na siya para gawin yun. Nagulat si Ellie, kung tinatawag siyang mataba ng kanyang kuya, at sinabihan niya ang kanyang kuya, na bumaba na ito para sa kanyang almusal. Nagtaka si Arthur kung kanino si Ellie nagmana para maging napakarahas. Tumaas ng kamay si Elijah at alam ang sagot. Pagkatapos, sila Arthur, Elijah, at Vincent ay sumakay sa karwahe papunta sa lugar ni Gideon. Pagdating sa lugar, naisipan ni Elijah na tumingin sa tindahan sa unahan nila. Kaya napatanong si Arthur kung may pera ba ito na may bibili ng mga bagay, at mayabang na sinabi ni Elijah na may naipon siya sa mga kinita niya sa mga dungeon raid. Hindi tulad ng isang tao dyan. Sa narinig parang sinampal sa katotohanan si Arthur sa sinabi ni Elijah at hindi na nakapagsalita. Sinabihan niya si Sylvie na sumama muna siya kay Elijah habang binibisita niya si Gideon. Sumang-ayon si Sylvie at tumalon mula sa likuran ni Elijah, dahilan para muntik itong matumba, sabay nagpaalam sa kanila. Pagdating nila sa bahay ni Gideon, kumatok agad si Vincent sa pintuan, at binuksan ito ng isang lalaking nagngangalang Himes na may nakakatakot na presensya. Sinabi niyang wala si Master Gideon, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, napatingin siya kay Vincent. Bigla siyang tumigil, lumabas ng bahay, binati niya ito at inanyayahan silang pumasok. Tumugon si Vincent, na matagal na din Himes, habang si Arthur ay nakahinga na ng maluwag. Dinala sila ni Himes sa silid kung saan naroon si Gideon. Pagpasok ni Arthur sa silid, naramdaman niya ang masangsang na amoy. Tinakpan niya ang kanyang ilong at nagtanong, ano ba ang amoy na yon? Tumugon si Himes,
Mas mabuti kung tanungin na lang niya kung ano ang hindi amoy dito. Ang silid ay sobrang kalat, may mga manok na gumagala, tambak ng maruming damit, basura, at tila lahat ng bagay ay magkakapatong. Sa gitna ng tambak ng damit, may gumagalaw, at natakot si Arthur doon. Bigla, lumabas si Gideon mula sa tambak ng damit. Galit na tinawag si Himes at sinabi niyang huwag magpapapasok ng kahit sino, ngunit nang makita niya si Vincent, nagulat siya at sinabi na andito na naman siya para mang-abala sa kanya, habang si Vincent, na napansin ang pagkagulat ni Gideon, ay sumagot na parang hindi siya tinawagan nito ng maaga. Sumagot si Gideon na siya'y talagang pagod na makakita ng mga tao nitong mga araw na ito. Sinabi niyang mahigit 100 mensahero mula sa mga royal family ang dumating sa kanya ngayong taon. Dugtong pa niya, inuutusan siya ng mga royal family na mag-isip ng paraan para makapaglakbay ng malalayong distansya. Sa kabila ng karagatan, nagtanong si Arthur na kung bakit kailangang maglakbay sa dagat. Tugon ni Gideon na hindi na kailangan niyang malaman. Humarap si Gideon sa kanila at tinanong kung sino ang batang yagit na ito. Magalang na sinabi ni Arthur na karangalan niyang makilala si Gideon. Idinagdag pa niya na maraming magagandang bagay ang naikwento sa kanya ni Uncle Vincent tungkol sa kanya at sa kanyang mga gawa. Pinakilala niya ang kanyang sarili at anak siya ni Reynolds Lewin. Tinanong si Vincent kung bakit niya ito dinala roon. Sinabi pa niya na alam ni Vincent na hindi siya tumatanggap ng mga estudyante. Si Vincent naman ay lumingon kay Arthur at sinabi na gusto niyang malaman kung bakit siya nito pinakiusapang dalhin siya rito. Sabi ni Arthur mayroon siyang ideya na nais itong ialok. Sinabi niya kanina na kailangan niya ng paraan para makapaglakbay ng malalayong distansya sa kabila ng karagatan. Nagulat si Gideon at gusto niyang klaruhin ang kanyang mga sinabi. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang mga papel. Sinabi ni Arthur na mas mabuti sigurong ipakita na lang niya kaysa ipaliwanag. Lumapit si Gideon kay Arthur at sinabing gusto niyang malaman kung anong makukulay na doodles ang ginagawa niya. Ngunit patuloy nang umiti si Arthur habang nagsusulat. Lalo pang lumapit si Gideon at tinitigan ang papel, sabay sabi na ang problema niya ay hindi isang bagay na kayang lutasin ng isang batang hindi pa tinutubuan ng buhok dyan sa baba. Pero bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang natigilan si Gideon at lumaki ang mga mata sa pagkagulat. Tiningnan niya ito, isang makina na hindi pinapagana ng mana, kundi ng singaw mula sa panlabas na material at bakit hindi niya naisip ang ganitong bagay. Sinuri ni Gideon ang papel, nakita niya may mali at may kulang, biglang kinuha ni Arthur ang papel mula sa kamay ni Gideon at sinabing may mga mahalagang detalye siyang hindi isinama, na ikatutuwa niyang ibigay, kapag natapos na ang negosasyon nila. Itinuro niya si Arthur at tinanong kung hindi ba siya isang ordinaryong bata, pero hindi na yun mahalaga. Pagkatapos, biglang bumukas ang pinto, si Himes, na may dalang kahon, ay pumasok sa silid. Tumingin si Gideon kay Arthur at sinabing sigurado siya na kahit ang mga bagay na nagkalat sa sahig ay magugulat ito. Si Himes ay binuksan ang kahon na may lamang diamond. Sinabi ni Gideon, pagmasdan niya gamit ang kanyang mga mata. Nagulat si Vincent habang nakatingin sa diamante at sinabi, isang ironized diamond ito, habang si Arthur ay hindi interesado sa bato. Nabalitaan ni Gideon kay Vincent na siya ay isang nagsisimulang salamangkero. Isa ito sa pinakamahalagang bato sa kontinente, at kayang mag-imbak ng 5 beses ng sukat nito sa mana. Umiling si Arthur at sinabing na ito ay maganda, pero hindi naman niya ito kailangan, dahil ayaw ni Arthur. Inutusan niya si Himes na dalhin ang lahat ng bagay na nasa gitnang estante o row C. Dinala ni Himes ang lahat ng treasure boxes at inilagay ang mga ito sa harapan nila. Nagulat si Vincent habang nakatingin sa mga kahon. Habang si Arthur ay hindi interesado sa lahat ng bagay, kinuha ni Gideon ang mga laman nito, at ipinakita kay Arthur, sinasabing hindi pa niya ito naipakita kaninuman, ngunit gagawa siya ng eksepsyon para sa kanya. Ngumiti si Arthur at sumagot na hindi interesado, dahilan para magulat si Gideon, ang salamin ay nadulas mula sa kanyang kamay, ngunit mabilis itong nasalo ni Himes bago ito mahulog at mabasag. Nagpakita si Gideon ng iba't ibang klase ng mga bagay kay Arthur. Tinatanong kung interesado siya, ngunit bawat alok ni Gideon ay tinanggihan ni Arthur. Nagtaka si Vincent habang iniisip kung paano nagagawa ni Arthur na panindigan ng sarili laban sa kilalang Gideon. Tuluyan ang naiinis si Gideon at itinapon ang lahat ng kanyang mga gamit patungo kay Arthur. Sumisigaw, kunin niya ang mga gamit na ito, ngunit kahit sa galit na ito, tinanggihan pa rin ni Arthur ang bawat isa. Nagtaka si Vincent habang pinapanood ang kakaibang kilos ni Gideon.
Iniisip niya kung ano ang nangyayari. Sa galit, tumingin si Gideon kay Arthur, at sinabing tila wala na siyang ibang pagpipilian. Inutusan niya si Himes na kunin ang pendant. Nagulat si Himes, dahil alam niya na mahalaga yon. Kahit alam ni Gideon ay pinakuha ito kay Himes at wala siya nagawa kundi sumunod. Pagbalik ni Himes, may dala siyang 2 kahon. Pumasok siya sa silid at iniabot ang mga ito kay Gideon. Binuksan ni Gideon ang lock ng mga kahon, at sa loob ay naroon ang mga pendant. Sinabi ni Gideon na pinagawa niya ito sa mga pinakamahusay na designer upang maging angkop sa aesthetic ng mga royal family. Tiningnan ni Arthur ang pendant at napansin niya na ito ay gawa mula sa phoenix worms. Nagulat si Gideon kung bakit alam ni Arthur ang bagay na yon. Si Vincent ay nagtanong kung ano ang phoenix worms. Ipinaliwanag ito ni Gideon na may pagmamalaki. Ang mga ito ay isang lahi ng S-class mana beasts. Kasing rare ng dragons, kilala sila sa kanilang natatanging kakayahan na protektahan ang sarili. Idinagdag ni Arthur, hula nito, nagawa niyang maiimbak ang kakayahang yun sa pendant. Sumang-ayon si Gideon, at pinaliwanag pa niya na ang phoenix worms ay kayang protektahan ang sarili kapag nasa panganib, at ang pendant ay magko-conjure ng protective shell sa sinumang may suot nito. Ngunit hindi pa yun ang pinakamahusay na bahagi. Kapag nasira ang cocoon na pumoprotekta sa gumagamit, ang nakaimbak na mana ay gagamitin upang dalhin ang gumagamit sa pinakamalapit at pinakaligtas na lugar na alam nila. Tulad ng ginagawa ng isang phoenix worms, tinanong siya ni Arthur na ilang beses magagamit ang epekto ng pendant na ito. Napaisip si Gideon at sinabing, sa totoo lang, bata, mahirap sabihin, gumamit na siya ng 5 phoenix worm beast cores, at bawat isa ay mas mahal kaysa sa ibang S-class core. Sinabi niya na hinuhulaan niya kung ilang beses ito maaaring magamit. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Gideon kanina na ang mga ito ay galing sa mga royal family. Sumang-ayon si Gideon na ang royal family ang nag-donate ng mga core. Napabuntong hininga si Gideon na hindi yun ang mahalaga. Mas interesado siya kung paano niya naisip ang ideyang iyon at kung bakit niya ito inilalabas dito at ngayon. Si Gideon ay tiningnan si Arthur na may pagtataka na kung ano ang layunin niya. Ngumiti si Arthur at sinabing gusto niyang bigyan ng regalo ang kanyang nakababatang kapatid na babae para sa kanyang kaarawan. Iniisip ng dalawa na nagsisinungaling siya. Sinabi ni Arthur na wala siyang balak na ibunyag ang kahit ano nang hindi nalalaman kung saan ito gagamitin. Tinatanong ni Gideon kay Arthur kung malalaman na ba niya ito mamaya sa oras ng anunsyo. Sumagot si Arthur na sigurado siyang mas maraming impormasyon ang makukuha mula sa isang kilalang tao tulad niya kaysa sa isang talumpati para sa masa. Napaisip si Gideon at tinanong niya si Arthur na kung sabihin niya ang lahat niyang alam sa kanya, ay hindi na ba niya kakailanganin ang mga pendant. Tugon ni Arthur na hindi siya ganoon kabuti. Tumawad si Gideon na kung paano isa lang, imbes na 2 ang ibigay niya. Ngumiti lang si Arthur at nagsindi ng apoy. Nakita ni Gideon ito. Galit na tumingin kay Arthur habang kinakagat ang labi, iniisip na parang demonyo ang bata. Nagsalita si Vincent na hindi niya laging alam ang tumatakbo sa pambihirang utak ni Arthur, pero mapagkakatiwalaan niya ito. Natuparin ang kanyang salita. Habang si Gideon ay naguguluhan sa nangyari ay sumang-ayon ito at bahala na ang royal family. Mas mahalaga ang paggawa ng barko. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na noong nakaraang taon, nakakita sila ng ebidensyang nagmumungkahi ng isang bagay pa. Sigurado sila, ay may isa pang kontinente sa kabila ng Deceden. Nagulat si Arthur sa isang bagong kontinente. Si Vincent ay alam na niya ang lahat, at ipinaliwanag niya na isang empleyado ng royal family ang hindi sinasadyang nagbunyag nito. Hindi siya sigurado noon at pinasumpa siya huwag sabihin kanino man. Pero ang kumpirmasyon ni Gideon ay ginawa itong mas totoo para sa kanya. Habang iniisip ni Arthur, tumingin siya kay Gideon at nagtanong, paano siya nakasisiguro na may isa pang kontinente at saan niya nakuha ang ebidensya? Tugon ni Gideon na may inis, nakahanap sila ng ebidensya. At anong klaseng hangal na siyentipiko ang magsasabi ng ganito nang walang patunay? Umupo si Gideon at pinaliwanag niya ang nangyari, na ilang taon na ang nakalilipas, nakahanap sila ng isang artifact na nakakabit sa isang ibong mana beast na hindi pa namin nakikita sa Deceden, kaya nitong mag-camouflage ng halos ganap sa paligid nito. Nagulat si Vincent at nagtanong na isang mana beast na kayang mag-camouflage at lumipad, paano nila ito nahuli? Ngumiti si Gideon, dahil lang ito sa isang tsamba, isang adventurer ang nagkamali, na pagkamalan itong isang gliding squirrel, at aksidenteng natamaan ng ibon, at sa anumang paraan,
nakakabit dito ang isang artifact na napakakomplikado. Halos hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Noong nakaraang taon lamang naging malinaw ang lahat. Nagtanong si Arthur kung ano ang ginagawa ng artifact. Tugon ni Gideon na alam na ni Arthur na ang tanging may pahintulot para sa impormasyong ito ay ang mga miyembro ng royal family. Pero sabi ni Arthur, kung gayon, hulaan niya ang disenyo sa blueprint na ito ay mas importante, kahit hindi pa ito alam ng mga royal family. Sa galit, agad na sumagot si Gideon, ang artifact na yun ay kayang mag-record at mag-imbak ng gumagalaw na imahe. Napaisip si Vincent, kahit na ang dakilang Gideon ay walang magawa laban kay Arthur. Tiningnan ni Arthur si Gideon at tinanong kung yun na ba yun, habang sa isip ni Gideon ay naiinis na siya kay Arthur, kaya naisip ni Vincent na magsalita, na napatunayan niya ito, ngunit sinabi ni Arthur na hindi niya maintindihan, at kung paano nito napatunayan ang kahit ano pa. Kung hindi ba posible na isang hindi kilalang artificer mula sa Deceden ang gumawa nito? Sumagot si Vincent, sinabing nabanggit na niya dati na ipakikilala niya si Gideon sa isa sa pinaka-accomplished na artificers at inventor na kilala niya. Si Master Gideon ay higit pa sa isang tagapagganap, siya ang pinakadakilang artificer sa kasaysayan ng Deceden. Sinabi ni Arthur na may pag-usisa, siya ba talaga? At ang mga salitang ito ay nasaktan si Gideon. Sinabi ni Gideon na may galit na reaksyon, na ang kanyang sinabi ay totoo, dalhin niya ang kahit sinong artificer mula sa kontinente, yuyuko sila ng napakalalim na halos nasa ilalim ng lupa ang kanilang noo. Inasar ni Arthur si Gideon, kaya pala, dahil ang sinasabing pinakamahusay na artificer sa Deceden ay halos hindi maunawaan ang teknolohiya sa likod ng artifact, tinanong ni Arthur ang haka-haka ng royal family na ang gumawa ng artifact ay mula sa labas ng Decanthan. Napaisip si Gideon at umubo na ang sinabi niya at pati na rin ang katotohanan na ang artifact ay may detalyadong gumagalaw na mga imahe ng lahat ng tatlong kaharian. Habang iniisip niya, kailangan bang sabihin niya ito sa ganitong paraan, na ito ay naunawaan na ni Arthur. Lumapit si Gideon sa kanya ng galit, at nagtanong kung ito ay nauunawaan niya. Pagkatapos, pinag-uusapan nila ang posibilidad ng isang kontinente na puno ng mga lubos na advanced na artificer at marahil mas malalakas na mga salamangkero. Itinulak siya ni Arthur at sinabing naiintindihan niya ang implikasyon, pero walang silbi ang mag-isip ng mga posibilidad. Kinuha ni Arthur ang panulat at ipinaliwanag niya kay Gideon na sa steam engine na ito ay kailangan nating makita kung ano ang naghihintay sa bagong kontinente. Pagkalipas ng ilang oras, umalis sila sa lugar ni Gideon. Habang nasa daan, sinabi ni Vincent na hindi pa niya nakitang ganoon ka-excited si Gideon sa buong buhay niya. Ngumiti si Arthur at sinabi na ganun ba. Dagdag pa ni Vincent na ang sinabi ni Gideon ang kanyang ideya ay napaka-inghenyoso, ngunit hindi pa rin niya maisip kung paano makakagawa ang singaw ng enerhiyang na sapat na makapagpapagalaw ng isang malaking barko sa mahabang distansya. Habang naglalakad, sa isip ni Arthur na ang mga tao sa mundong ito ay sobrang umaasa sa mana, kaya't naapektuhan ang pag-usbong ng teknolohiyang hindi gumagamit ng mahika. Dahil dito, nagamit niya ang isang teknolohiyang medyo walang panganib upang makuha ang isang mahalagang bagay para sa kanyang pamilya, na baka nga may kontinente sa labas ng Deceden. Naalala ni Arthur ang mga salitang sinabi ni Gideon, na may posibilidad ay may isang kontinente na puno ng mga highly advanced na artificer at marahil mas malalakas na mga salamangkero. Ngumiti si Arthur, na ito pa lang ang simula. Biglang dumating sina Elijah at Sylvia, at nagsabay na sila sa paglalakad. Habang naglalakad, sinabi ni Elijah kay Arthur, puno ng pananabik, na hindi na siya makapaghintay sa anunsyo. Narinig niya mula kay Elder Radios na nag-uusap ang tatlong kaharian tungkol sa pagkakaisa. Naisip ni Arthur na kung totoo ito, maaaring ang unifikasyon ay may kinalaman sa pagtuklas ng bagong kontinente na nabanggit ni Gideon. Si Vincent ay alam na ang mangyayari, ngunit hindi niya ito sisirain. Bigla, may napansin sila na kakaiba sa hindi kalayuan. Habang napatingin si Elijah sa kabila ng kalsada, may grupo ng mga kabataan na binubugbog ang isang batang lalaki. Habang iniinda ang sakit, nakiusap siya na huwag siyang saktan, na wala siyang ginawa ng kahit anong masama. Sinabi ng batang Blondie na sapat na masama na may mga duwende sa Cyrus Academy, at ngayon, nagawa pa niyang labagin ang mga patakaran ng paaralan. Hindi ba niya alam na ang paggamit ng mahika sa labas ng paaralan ay ipinagbabawal, kaya sinabihan niya ito, na alisin ang kanyang mana. Nang hindi sumunod ang batang lalaki ay sinubukan siyang hampasin ng bakal na tubo, nang biglang dumating si Elijah para pigilan ito.
habang ang batang Blondie ay nagalit at hindi siya makapaniwala. Si Elijah ay nagalit sa batang Blondie sa kanyang ginawa, bago pa matapos na magsalita ay sinampal siya ng lalaking Blondie. Si Vincent ay nagulat sa kanyang nakita, at tatawag sana siya ng gwardya, ngunit pinigilan siya ni Arthur, na pinagtataka ni Vincent, na hindi nila pwedeng hayaan na mangyari ito. Nagulat si Vincent nang biglang bumigat ang presyon sa paligid. Habang iniisip ni Elijah na mapapasama sina Arthur at Vincent kung gagamit siya ng mahika dito, at pinakalma ang kanyang sarili na huwag mawalan ng control. Napansin ng Blondie ang simbolo ng Darv kay Elijah, dahil dito ay mas lalo siyang pinagdiskitaan at iniisip ni Elijah na hindi siya mananalo nang hindi gumagamit ng mana. Nang subukan ng Blondie na hampasin si Elijah, ay biglang dumating si Arthur para pigilan siya. Sinabihan siya ng Blondie na kung ayaw niyang sumama sa dalawa, ay umalis na lang ito. Dagdag pa ng kanyang kasama na wala silang problema kung sasali siya sa laro. Tugon ni Arthur na may matalim na tingin, mas maganda, dahil gusto din niyang makipaglaro sa kanila. Habang nangyayari ito, dumaan ang isang karawahe sa kalsada. 3 tao ang nakasakay, si Prinsesa Kathleen Glader, ang kanyang kapatid na si Curtis Glader, at ang kanilang tagapagbantay na si Groder. Habang si Kathleen ay nakatingin sa labas ng bintana, napansin niya si Arthur na may hawak na baston. Sa isip ni Vincent na may pag-alala, na kung ano ang gagawin ni Arthur, hindi pa niya nakikita ang ganitong tingin mula kay Arthur, at baka mapahamak ang mga estudyanteng yun. Mabilis niyang pinigilan si Arthur, at binalaan ng mga bata na lumayo na ito bago pa may masaktan ng seryoso sa kanila, at sinabihan niya si Arthur, na mga bata lang sila. Nakalimutan na lang nila ang nangyari at siguraduhing okay lang si Elijah. Hinamak pa nila si Vincent na nakakahiya ang matandang lalaki na nagtatangkang protektahan ng mga bata. Nakita ni Vincent ang kanilang mapanghamak na mga mukha. Iniisip na sinusubukan lamang niyang protektahan sila. Ngumiti si Arthur na tinawag niya ang kanyang Uncle Vincent. Lumingon ito kay Arthur na may pag-alala. Nakisuyo si Arthur na umalis muna ito. Habang si Vincent ay walang nagawa sa sitwasyon, at hinayaan niya si Arthur na makalapit sa mga bully, iniisip niya na humingi ng pasensya sa mga bata, pero huli na para sa kanila ngayon, kaya rest in peace na lang. Sumugod ang isang bully at sinasabing isang tama lang ang kailangan, ngunit biglang hinampas ni Arthur ang kanyang baston sa kanya, dahilan upang matumba siya pabalik. Sa nakita, nagulat ang lahat ng mga bully, habang si Elijah ay ngumiti. Galit ang Blondie kay Arthur dahil sa nangyari, sinabi ng isang hamak na bata, nagiging mayabang dahil nakalusot siya sa hindi nakahanda. Tumakbo siya palapit kay Arthur, sumisigaw na ipapakita niya ang pagkakaiba ng isang hamak na bata at isang tunay na noble na sinanay sa sining ng espada. Habang papalapit siya kay Arthur, gumalaw siya ng mabilis na kilos, at iniisip niya na ito na ang tamang oras upang ipakita ang 1000-step strike na teknik, na naipasa mula pa sa mga henerasyon ng kanyang pamilya. Mabilis niyang nilibutan si Arthur, iniisip na hindi makakasabay si Arthur sa kanyang bilis, ngunit nanatiling tahimik si Arthur, nakatingin lang sa kanya. Ginamit ng lalaki ang kanyang mga teknik habang iniisip na imposible para kay Arthur na maiwasan ito. Bigla siyang nag-ultra fast launch at inilapit ang bakal na pamalo sa mukha ni Arthur. Gayunpaman, sa isang segundo, lumingi si Arthur, dahilan upang dumaan lamang ang pamalo. Nakita ng lalaki ang sarili niyang pagkagulat. Ngunit ang mga mata ni Arthur ay nagliwanag, at hinampas niya ang lalaki sa puwet gamit ang kanyang baston. Ang baston ay nabali, at ang lalaki ay bumagsak sa lupa. Sabi ni Arthur, na nakakalungkot kung gaano kabilis masira ang mga bagay kapag hindi niya pinapalakas gamit ang mana. Sabi pa ni Arthur, na mukhang kailangan na niyang tapusin ang larong ito gamit ang kanyang mga kamay. Ang leader ng mga bully ay tumingin kay Arthur at ngumiti, sinabing, mayabang na pisante. Naalala ni Jamil ang panahon ng kanyang kabataan, ang sinabi ng kanyang ama, ang kamao ng isang trident ay mas mapanganib kaysa sa anumang sandata ng tao, kaya binitiwan niya ang bakal na pamalo at iniisip niya na titiyakin niyang malaman ni Arthur ang kanyang lugar sa mundong ito gamit